Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1301 hanggang 1310. Kabanata 1301, Pagtatanong. Manugang na lalaki. Nang marinig ni Celeres Grove ang dalawang salitang ito, nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Kung ang pagiging isang beteng ay may malapit na kaugnayan sa dalawang taong ito. Pinili ni Celeres Grove na patawarin si Baylor Davenport. Kahit na, sinaksak mismo ni Baylor Davenport ang kutsilyo, kahit na binalutan pa ito ng mantika ng sili at mantika ng mastasa. Kahit walang ginawa ang manugang, basta't binigyan lang siya ng pagkakataon. Pero ang taong pinakakinamumuhian ni Celeres Grove, ay siya pa rin ang tinatawag na manugang. Kung tungkol naman kay Baylor Davenport, syempre, pinili niyang patawarin ito. Paumanhin, wala kami rito para iligtas ka. Bago pa makapagsalita si Celeres Grove, isang lalaki ang lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Baylor Davenport, prinsesa ng North Sea, sumama ka sa amin. Anong nangyayari? Natigilan si Baylor Davenport. Wala si Celeres Grove, dito para iligtas siya. Ilayo mo siya. Putok. Bago pa maintindihan ni Baylor Davenport ang nangyayari, tinaga na siya ng lalaki gamit ang kanyang kamay, na ikinatumba niya. Pwede bang maging mas mahinahon ka pa? Nagmamadaling lumapit si Celeres Grove, ay nalalayan si Baylor Davenport, at medyo nababagabag na sinabi, kailangan ba talagang maging ganito kagaspang? Nakalimutan mo na ba kung bakit hindi ka na lalaki? Bumantong hininga ang pinuno, umiling ng walang magawa, huwag mong kalimutan, gusto kang patayin ng North Sea. Bukod kay Miss Nangang, walang nang ahas na magbigay sa iyo ng kanlungan. Alam ko. Sumulyap si Celeres Grove kay Baylor Davenport, gumalaw ang lalamunan nito. Masakit, siya, isang lalaking mahigit 6 na talampakan ang taas, ay naging isang beteng. Sa kaisipang ito, pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at sinampal ang mukha ni Baylor Davenport. Gayunpaman, habang papalapit ang kanyang palad sa pisngi ni Baylor Davenport, biglang nabawasan ang puwersa. Isang lamok ang pinatay sa sampal. Mabuti na lang at hindi ito kumagat. Nang makitang walang dugo ang lamok, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Celeres Grove. Lumipas ang oras, hindi alam kung gaano katagal. Nagising si Baylor Davenport dahil sa isang balde ng malamig na tubig. Ang nagyayelong at parang tinutusok na buto ay pilit siyang hinayla mula sa panaginip kung saan niya kinapan ang manugang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ito ay isang tolda. Isang maluwang at malaking tolda. Ilang lalaking nakaitim ang nakatayo sa paligid, ngunit wala roon si Celeres Grove. Gumising ka na. Pamitik ang mga daliri ng pinuno, at agad na may naghatid ng upuan. Naupo ang lalaki sa upuan, nakangiti sa buong mukha habang nakatingin kay Baylor Davenport. Kasabay nito, sinusuri ni Baylor Davenport ang lalaking nasa harap niya. Sa boses niya, nakilala niya na siya ang pinuno kagabi. Taglay ang makikinang na kilay at gwapong mga mata, mukhang nasa mga 20 taong gulang na siya. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Inilahad ng lalaki ang kanyang mga kamay, at magiliw na nagsalita, taga Pendleton ako. Pendleton. Nang marinig ang tungkol sa organisasyong ito, naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Baylor Davenport. Bakit siya dinakip ni Pendleton? Maaari kayang nabunyag ang insidente kung saan sinulsalan ng Everton Davenport si Andrew na agawin ang kapangyarihan. Nagsimula na ba ang Pendleton na ituloy ang pananagutan? Alam kong mausisa ka, hayaan mong ipaliwanag ko ng dahan-dahan. Ngumiti ang lalaki, kinokontrol ng Pendleton ang Seven Veins, at ang misyon nito ay patalsikan ang 10,000 Mountain Alliance. Sa totoo lang, ang Pendleton at the North Sea ay may iisang layunin. Gayunpaman, marami sa Seven Veins ang hindi masunurin. Ang isyong ito ay nagbigay sa Alliance Hierarch ng matinding sakit ng ulo. Magsalita ka ng prangka. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Baylor Davenport. Gayunpaman, siya pa rin ang prinsesa ng North Sea,
At medyo kawalang galang ang matali sa isang upuang tulad nito. Mabuti naman, gusto ko ang mga taong prangka. Pinag-cross ng lalaki ang kanyang mga binti, at nagsalita, noong pumasok si Kyler Reid sa North Sea, sino ang mga tagubilin niya? Hindi ako malinaw dyan. Nag-iiwas ng tingin si Baylor Davenport. Natural lang na hindi nakatakas sa paningin ng lalaki ang mga ganoong detalye. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, hinugot ng lalaki ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang baywang, nang palihim na pumasok si Kyler Reid sa the North Sea, sino ang nag-utos sa kanya? Sabi ko na sa iyo, ayoko, hindi natapos ni Baylor Davenport ang kanyang sasabihin, at agad na nawala ang kanyang boses. Nakadikit na sa mukha niya ang maliit na kutsilyong hawak ng lalaki. Nang may kaunting dagdag na puwersa, ang sakit ay mabilis na dumating. Hindi kita papatayin, lilipulin lang kita. Ngumiti ng malademonyong ang lalaki, na nagparamdam ng kilabot kay Baylor Davenport. May tao, kumuha ka ng salamin at ilagay mo sa harap niya. Nang matapos magsalita ang lalaki, mabilis na nagdala ng maluwang na salamin sa sahig ang mga taong matataas ang pananamit. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Baylor Davenport ang kutsilyo sa sarili niyang mukha. Magsasalita ako. Gumalaw ang kanyang lalamunan, ngunit hindi niya mapigilan ang takot. Sa buhay lamang umiiral ang walang katapusang mga posibilidad. Sa kamatayan, walang anuman. Magsalita ka, magkaibigan ang Pendleton at ang North Sea, basta't makikipagtulungan ka ng maayos. Kapag naayos na natin ang mga traidor, tiyak na bibisitahin natin ang hari ng North Sea. Itinabi ng lalaki ang kutsilyo at tahimik na pinagmasdan si Baylor Davenport. Ito ay ang Grace River. Nag-atubili si Baylor Davenport, at pagkatapos ng isang matinding panloob na pakikibaka, pinakawalan niya ang mga salita. Hindi siya nang ahas na magsugal. Kung babaguhin man ang mukha niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Napakagaling. Bahagyang nanliit ang mga mata ng lalaki, nakangiti habang sinasabing, kung sinabi mong hindi mo alam ngayon lang, sasamahan kita agad. Nang marinig ito, nakaramdam si Baylor Davenport ng panginginig sa kanyang gulugad. Grace River, bakit niya pinapunta si Kyler Reid para palihim na pumasok sa North Sea? Sa pagkakaalam ko, alam ninyo ng tatay mo na si Kyler Reid ay magiging isang elder. Pero, bakit mo ginagawa ang maling katotohanan na sinusubukan ni Kyler Reid na agawin ang trono ng tatay mo? Nagtanong ulit ang lalaki. Ang mga mata niya ay parang sa agila. Tinatakot si Baylor Davenport at hindi malaman ang gagawin. Ito ay isang sikreto ng North Sea. Isang mahalagang sikreto. Paano kaya nalaman ito ng lalaking nasa harap niya? Nablangko ang isip ni Baylor Davenport. Nasabi ko na, taga Pendleton ako. Bahagyang yumoko ang lalaki at bahagyang tumawa, marami akong alam. Pero hindi sumusunod sa mga patakaran ang Seven Veins, gustong itama ito ni Pendleton, at kailangan nating kumuha ng ebidensya. Maaari kang pumili na huwag magsalita, pagkatapos ay dadalhin ko na lang ang ulo mo sa hari ng the North Sea. Bagamat minsang natulungan ni Baylor Davenport ang isang maliit na lupain ng the North Sea sa Five River Province, dahil sa banta ng isang estranghero, natarante siya ng walang anumang suporta. Talaga bang taga Pendleton ka? Tanong niya habang namumula ang mga mata. Siyempre naman. Tumango ang lalaki habang iniikot ang kutsilyo, limitado lang ang oras ko, kung gusto mong bumalik. Grace River, kamag-anak siya ng Imperial Veins, masakit na umiling si Baylor Davenport, wala akong masyadong alam, ang alam ko lang ay kamag-anak si Grace River ng Imperial Veins, at ang Night Vein, kung saan nagmula si Kyler Reid, ay kailangang sumunod sa utos ng Imperial Veins. Tungkol naman sa isyo ng pag-imbento ng pang-aagaw ni Kyler Reid noon, sarili itong pakana ng aking ama, wala talaga akong alam tungkol doon. Inamin niya ito. Kung sisirain man ang mukha niya, wala na siyang ibang magagawa. Ang mga sikreto ng North Sea, hindi gaanong alam ni Baylor Davenport. Ito ang mga bagay na natutunan niya lamang nang maging elder si Kyler Reid at sundan siya upang makalusot sa Five River Province. Maaari mo bang kumpirmahin na si Grace River ay kabilang sa mga Imperial Veins? Nagmamadaling tanong ng lalaki. Grace River, hindi ko alam kung si Grace River ay kabilang sa Imperial Veins, pero kamag-anak nila siya, kinagat ni Baylor Davenport ang kanyang labi,
Habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, hindi ko talaga alam. Sige, ipagpahinga mo na ang prinsesa. Ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay, at ipinikit ang kanyang mga mata. Saan mo ako dadalhin? Kinakabahang tanong ni Baylor Davenport. Para lang makapagpahinga, hindi kita papatayin. Tinapik ng lalaki ang balikat niya at naglakad palayo sa tolda. Matapos pakalmayan ang kanyang masalimuot na emosyon, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Inamin na ng mahal na kamahalan, Baylor Davenport, na si Grace River ay may kaugnayan sa mga ugat ng imperyo. Totoo ang mensaheng dala sa iyo ni Zuday. Gabriel Abernathy, magaling ang ginawa mo, pinupuri kita. Mula sa kabilang linya ng telepono, narinig ang boses ni Julius Reed, bigyan ninyo sina Celeres Grove at Baylor Davenport ng pagkakataong mapag-isa, para malinang ang ilang damdamin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1302, Anumang halaga. Ang punong barkong North Sea, sa kubyerta ng proa. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono, at tumingin sa malayo. Ilog Grace. May koneksyon ang Grace River sa maharlikang dugo. At inutusan niya si Kyler Reed na pumasok sa North Sea. Mukhang hindi siya nilinlang ni Isabella Worm. Totoo nga ang mga salitang iyon. Pero bakit naman siya pagtataksilan ni Grace River? Maaari kayang si Grace River ay bahagi ng maharlikang dugo. Nang maalala ang sinabi ni Elwood Thornycroft sa Heavenly Palace, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Apat na katulong, wala ni isa sa kanila ang simple. Si Eli Ezerpine sa DeMarco Mount, inakusahan ni Cole Nelson ng pag-agaw ng kapangyarihan, pagtatangkang kontrolin ang Wolf Cavalry. Si Isabella Worm ang bid pulse vein holder ng Pendleton, na nagkukubli sa kanyang tabi sa loob ng isang siglo. At malaki ang posibilidad na ang amnesia niya ay may kaugnayan kay Isabella Worm. Ngayon, si Grace River ay sangkot din sa maharlikang dugo at inutusan si Kyler Reed na pumasok sa North Sea, na hindi direktang naging sanhi ng pambansang digmaang iyon. Si Lillian Thompson na lang ang natira, nagpupumilit na maglakad sa Gonzales City. Hindi naniniwala si Julius Reed na walang problema si Lillian Thompson. Apat na magkapatid na babae ang nagbabalak laban sa isa't isa, 3 sa kanila ay may mga pagkakakilanlan. Maaari bang manatiling inosente si Lillian Thompson? Ngayon, ang tanging ipinagdarasal ni Julius Reed ay sana ay walang problema si Kella Radcliffe. Sana ay malinis ang kanyang karelasyon. Ugong. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang mga kagamitang pangkomunikasyon ni Julius Reed. Kamahalan. Pagkatapos kumonekta ang tawag, tumayo siya sa deck. Nasa problema si Prinsesa Baylor. Nag-aalalang tanong ni Everton Davenport, may balita ka ba tungkol sa kanya? Prinsesa. Nagulat si Julius Reed, at sinabing, hindi maaaring tama yan. Tinakat ko na si Deep Cold para umatras sa depensa sa timog na hangganan, hindi nang ahas na lumabas, at ang prinsesa ay may mabibigat na gwardya, ano kaya ang maaaring magbago? Tinawagan ko lang si Baylor, at walang sumasagot. Nag-aalalang sabi ni Everton Davenport, hindi rin makontak ang telepono ng Town North King. Sa makatuwid, hindi dapat ito mangyari. Tama, hindi dapat. Mariing sumimangot si Julius Reed, napakahusay ng Town North King, at si Prinsesa Baylor Davenport ay napaka-alerto. Bukod pa rito, napapaligiran sila ng maraming gwardya, ano kayang mangyayari? Iyan ang kakaibang bahagi, tila langgam na nasa mainit na kawali si Everton Davenport, hindi mapakali. Manugang na lalaki, wala ba sa tabi mo ang prinsesa? Nagtanong ulit siya. Alam mo, palagi akong tinatanggihan ng prinsesa. Pagdating sa Dragon Bay, isinama niya ang Town North King, kasama ang maraming gwardya, sa mainland upang magkampo. Nag-aalala ako sa pagtanggi niya, kaya hindi ako sumunod. Tanong ni Julius Reed na parang nag-aalala, hindi ba niya sinabi sa iyo ang kanyang lokasyon? Nakita niya nga, wala pang 3 kilometro ang layo mula sa iyo. Mabilis na tanong ni Everton Davenport, may nakita ka bang anumang distress flares? Hindi. Napakatahimik dito, wala akong marinig na ingay. Umiling si Julius Reed. Kakaiba. Habang nag-aalala ang Everton Davenport, biglang may sumigaw, kamahalan, ang Town North King ay nahulog sa kamay ni Deep Cold, hinihiling nilang makipagnegosasyon sa amin. Pumutok.
Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, bumagsak sa lupa ang aparatong pangkomunikasyon ni Everton Davenport. Dali-dali niya itong kinuha pagkatapos. Ulitin mo yan. Malakas na sigaw ni Everton Davenport. Kalahating minuto ang nakalipas, nagpadala ng mensahe si Dipcold, hinihiling sa amin na umatras ng mga sundalo, kung hindi ay nasa panganib ang buhay ng Town North King. Muling dumating ang boses. Paano nangyari ito? Paano naman ang prinsesa? Nag-aalalang tanong ni Everton Davenport. Walang nabanggit tungkol sa prinsesa. Sumagot ang opisyal ng korte. Manugang na lalaki, ang Town North King ay nabihag ni Dipcold, at ang buhay at kamatayan ng prinsesa ay hindi alam. Nagngingit-ngit si Everton Davenport, iisa lang ang anak kong babae. Kahit anong paraan ang gamitin mo, anuman ang mangyari, dapat mong iligtas si Baylor. Kahit ano pa ang maging kapalit. Tanong muli ni Julius Reed. Hanggang saan pa man, gusto kong makitang ligtas si Baylor. Malakas na sigaw ni Everton Davenport, ako ang bahala sa negosasyon kay Dipcold, dali, puntahan mo siya at iligtas. Tapos na. Ako at ang prinsesa ay kasal na. Ang isang araw bilang magkasintahan ay nangangahulugang 100 araw ng biyaya, tiyak na ililigtas ko siya ng buong lakas. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono, at dahan-daang naglakad pababa ng barko. Anuman ang kapalit, ang ilang mga tao ay maaaring maging ang gastos. Kuwit, ang depensang linya sa timog na hangganan ng Dipcold. Nakagapos ang kamay at paa ni Town North King, nakaluhod sa harap ni Stephen. Magsalita ka, nasaan ang prinsesa? Naupo si Stephen sa upuan, nakatitig sa Town North King. Umalis siya at nawala ng maraming kapatid, ngunit nakatakas ang prinsesa. Habang nangongolekta sila ng mga bangkay, nagkataong nakita nila ang hari ng Hilagang Bayan na nakahandusay sa lupa, kaya hinuli nila ito bilang pangnegosyo. Wala akong alam. Napasinghap ng malalim ang hari ng Hilagang Bayan, nang hina ang kanyang katawan. Ang high voltage electric shock ay talagang nakakapinsala sa katawan. Hindi mo alam. Malamig na ngumisi si Stephen, tumayo, at marahas na sumugod gamit ang kanyang latigo. Pumutok. Ang mahabang latigo, na gawa sa pinong bakal, ay tumama sa katawan ng hari ng Hilagang Bayan, agad na nagpira-piraso ng balat at laman. Sandit, napasinghap ng mariin ang Town North King, habang namumuo ang mga ugat sa kanyang noo, hindi ko talaga alam. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Ngumisi ulit si Stephen at itinaas ang kanyang bakal na latigo. Pumutok, gamit ang latigong ito, direktang nabali ang ibabang binti ng Town North King. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay nagparamdam sa lahat ng miyembro ng Dipcold na naroon ng sakit. Anong sabi ng Everton Davenport? Lumingon si Stephen, tiningnan ang taong namamahala sa pakikipagnegosasyon sa the North Sea. Sabi ni Everton Davenport, basta't palayain natin ang tao, lahat ay maaaring pag-usapan. Tumugon ang isang miyembro ng Dipcold. Hey, nakatakas ang prinsesa, pero ang pagkakaroon ng hari ng Hilagang Bayan sa ating mga kamay ay isang paraan pa rin ng pakikipagtawaran. Tiningnan ni Stephen ang mahigpit na nakahawak na hari ng Hilagang Bayan, huminga ng malalim at sinabing, ibitin siya sa pader ng lungsod, kapag naglakas loob ang North Sea na umatake, barilin mo siya gamit ang sunod-sunod na palaso. Naiintindihan ko. Mabilis na isinabot ng mga miyembro ng Dipcold ang Town North King sa pader ng lungsod. Sumikat ang nakapapasong araw. Tumulo ang dugo mula sa mga sugat. Nahihilo ang hari ng bayan sa hilaga. Malabo ang mga mata niya, habang natatanaw ang isang lalaking papalapit mula sa di kalayuan. Tila medyo pamilyar ang figure. Nandito na ang manugang ng North Sea. Sa katimugang linya ng depensa, sumigaw ang isang miyembro ng Dipcold, nandito na ang manugang ng North Sea, lahat, atensyon. Mga binocular. Mabilis na kinuha ni Stephen ang binocular at pinagmasdan ang papalapit na figure. Tunay nga, manugang nga iyon ng North Sea. Mayroon ba siyang mga reinforcement? Lumingon si Stephen sa likuran niya at wala siyang nakitang kasamang mga sundalo ng North Sea. Ulat, balita mula sa Dragon Bay. Isang nasasakupan ng Dipcold ang tumakbo kay Stephen, hinihingal, ang manugang ng North Sea ay dumating ng mag-isa, walang kasamang kasama. Ang lakas ng loob niya para baliwalain tayo ng ganito. Medyo naiinis si Stephen. Siguro, nandito siya para makipagnegosasyon.
May isa pang nagsalita, nasa kamay na natin ang hari ng Hilagang Bayan, nakausap lang natin ang Hilagang Dagat sa telepono, at personal na pumunta rito ang manugang, sa palagay ko ay mas malamang na isang negosasyon ito. May katuturan iyan. Tumango si Stephen, sumasang-ayon sa punto. Ang pumunta at umalis kung kailan niya gusto. Masyado niya tayong binabaliwala, malamig niyang sabi, maghanda ka na para bigyan siya ng mahigpit na pagtanggap. Naiintindihan ko. Pagkasabi niya noon, lahat ng gumagamit ng nakatagong sandata ni Deep Cold ay tumayo sa pader ng lungsod, at tinutukan ito. Lumapit ang figure, walang armas. Sabihin mo sa kanya na tumigil. Nagbigay ng utos si Stephen. Naningkit ang kanyang mga mata, sinusuri ang manugang ng North Sea. Tao sa unahan, tumigil ka sa paghakbang. Sigaw ng isang miyembro ng Deep Cold gamit ang loudspeaker. Ngunit nagpatuloy sa paglalakad ang kabilang panig na parang walang narinig. Huling babala, tumigil ka sa paghakbang. Sigaw muli ni Deep Cold. Pero wala pa ring naging epekto. Bitawan ninyo ang mga pana. Galit na sigaw ni Stephen. Paghamak ito. Whoosh! Oy, sus Mariosep! 10 nakatagong armas ang sabay-sabay na inilabas. Habang lumilipad ang mga pana, sumandal ang lalaki, at kahit papaano ay may lumitaw na bote ng cola sa kanyang kamay. Kumalabog. Tama ang tama ng pana sa takip ng bote, dahilan para matanggal ito. Gulag. Humigop si Julius Reed ng soda at nagpatuloy sa paglalakad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1303, hindi ka kwalipikado. Boss, totoo naman ito ngayon. Habang nakatingin sa ligtas na figure sa malayo, nanginginig ang mga binti ng nasasakupan ng Deep Cold. Ang bibig niya, nakanganga. Hindi pa katagalan, ang ikatlong elder ng Shushan ay namatay sa ilalim ng mga kamay ng prinsipe consort ng Northern Sea. Hindi nila pananggahasan na ikumpara ang kanilang mga sarili sa ikatlong elder. Alam kong totoo iyan. Pinunasan ni Stephen ang pawis sa noo niya. Ang linya ng depensa sa hangganang timog ay may malaking distansya mula sa kastilyo ng punong himpilan ng northern border, at dahil malapit na ang tag-araw, mainit pa rin ang temperatura rito. Isa pa, dahil sa matinding sikat ng araw, tuyot at tuyot si Stephen. Lumaban ka, hawakan mo siya ng mahigpit. Kung may mangyaring mali, hindi ba't nakasabit pa rin sa pader ng lungsod ang Town North King? Kahit na walang awa ang Everton Davenport, hindi niya isusuko ang buhay ng kanyang pinakamataas na general. Pagkatapos sabihin ito, tinapik niya ang nasasakupan sa balikat, bahagyang nanginginig ang boses, hahanapin ko si Mr. Worm. Ang tanging silbi ni Stephen ngayon ay si Nathaniel Worm, na nagsasabing siya ay isang Zeus Sword Demon. Pagkalabas niya ng pader ng lungsod, dali-dali siyang pumasok sa isang silid. Ginoong Worm. Pagkabukas pa lang ni Stephen ng pinto, isang matalas na espada ang itinutok sa kanyang leeg. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kumatok ka muna, malamig na sabi ni Nathaniel Worm. Pagkatapos magsalita, binawi niya ang longsword at bumalik sa pagupo sa upuan. Magsimulang muli. Kumuha si Nathaniel Worm ng isang tasa ng tubig na may goji berry at dahan-daang ininom. Oo, si Stephen, nagulat na pinagpawisan ng malamig, ay nahihiyang lumabas ng silid, isinara ng maayos ang pinto, at muling kumatok. Tuloy ka. Sa loob ng silid, kalmado at walang bahala ang boses ni Nathaniel Worm. Mr. Worm, ang Northern Sea Prince Consort ay lumitaw sa labas ng depensa ng Southern Border, ano sa palagay mo? Nagsalita si Stephen dito, malinaw ang implikasyon. Huwag magmadali, ibinaba ni Nathaniel Worm ang kanyang insulated na tasa na puno ng goji berry water, tumalikod, at humiga sa kama. Pero, hindi pa tapos magsalita si Stephen nang putulin siya ni Nathaniel Worm, nandito ako hindi para tulungan kang Deep Cold na bantayan ang hangganan sa timog, ni wala itong kinalaman sa iyo Deep Cold. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Sayang, nang umabot na sa puntong ito ang usapan, tanging pag-apak lang ng paa ang nagawa ni Stephen at paglingon pabalik sa pader ng lungsod. Tunay ngang ang pag-asa sa iba ay hindi kailanman kasing buti ng pag-asa sa sarili. Tawagan mo ang hari ng Hilaga, gusto kong makipagnegosasyon. Habang nasa daan, inutusan niya ang kanyang personal na bodyguard.
Ang tanging paraan para makipagtawaran kay Deep Cold ngayon ay ang Town North King na nakasabit sa pader ng lungsod. Bukod doon, wala silang anumang impluwensya upang makipagnegosasyon sa Northern Sea. Kung mahuhuli natin si Baylor Davenport, isa itong malaking tagumpay. Sa kasamaang palad, nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Stephen. Sa linya ng depensa ng hangganan sa timog, dumaan si Julius Reed sa sunod-sunod na putok ng baril at tumayo sa ilalim ng pader ng lungsod. Ang pader ng lungsod ay 10 metro ang taas at 3 metro ang kapal. Dahil may mga bundok sa magkabilang panig, ang pader ng lungsod ay kinailangan lamang itayo ng ilang milya upang harangan ang maraming tao. Bagamat magastos ang pagtatayo ng pader ng lungsod, bilang nangungunang organisasyong pangmilitar, wala lang ito para sa Deep Cold. Hari ng Hilaga, inis na sabi ni Stephen, habang nakatingin kay Everton Davenport sa screen, sobra na to. Wala ka bang pakialam sa buhay ng mga nasasakupan mo? Anong ibig mong sabihin? Nanigas ang puso ni Everton Davenport, ang pinakaalalahanin niya ngayon ay si Baylor Davenport. Nasa ating mga kamay ang hari ng bayan sa Hilaga. Inikat ni Stephen ang kanyang telepono upang ipakita ang hari ng bayan sa pader ng lungsod at malamig na sinabi, kung ayaw mong mamatay siya, agad mong utusan ang prinsipe ng Hilagang Dagat na umalis. Hari ng Hilagang Bayan. Nakita ni Everton Davenport ang hari ng Hilagang Bayan at medyo nataranta. Iyan ang personal na bantay ni Baylor Davenport. Ngayong nabihag na ang Town North King, posible kayang si Baylor Davenport na ito. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa, at hindi na rin naglakas loob na magtanong. Kung hindi mahuli si Baylor Davenport, ang padalos-dalos na pagkilos ay magbibigay lamang ng mas malaking impluwensya sa kabilang panig. Hari ng Hilaga, nirerespeto kita. Pero kung ang nasasakupan mo ay magpupumilit na sumalakay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ikinumpas ni Stephen ang kanyang kamay, at agad na mahigit 100 pana ang itinutok sa hari ng Hilaga ng bayan. Nasaan na ngayon ang Northern Sea Prince Consort? Tiyak na kailangan ni Everton Davenport na iligtas ang Town North King. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa Town North King niya malalaman kung nasaan si Baylor Davenport. Isa pa, bilang isang prinsipe at nangungunang figure ng Northern Sea, paano siya madaling mapapatay? Saan kaya iiwan ang mukha niya? Nasa ilalim mismo ng pader ng lungsod ang Northern Sea Prince Consort. Inikat ni Stephen ang telepono, at ipinakita si Julius Reed sa ibaba. Nauubusan na ako ng pasensya, ang pinakamasama ay darating sa pinakamasama, lahat tayo ay mamamatay. Pagkatapos niyang sabihin ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sa paligid niya, itinutok ng mga Deep Cold Shadow Warriors ang kanilang mga sandata. Prinsipe Consort. Tumawag ang Everton Davenport. Nakakonekta na ang cellphone na ito sa mga speaker, at malinaw na naririnig ng mga tao sa ibaba ang boses sa loob. Kamahalan, iligtas ninyo ako. Nang marinig ni Town North King ang boses ni Everton Davenport, nahawakan niya ito na parang isang salbabida. Desperadong sumisigaw, ngunit hindi narinig ng Everton Davenport ang sigaw ng Town North King, sa halip, inutusan niya si Julius Reed, ipagpaliban ang kampanya laban sa Deep Cold. Sa ngayon, dapat siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga maharlika ng the North Sea. Napaka-misteryoso ng kanyang pagsasalita, ang mga maharlika, kung tutusin, ang prinsesa. Kamahalan, natatandaan mo ba ang ating pag-uusap? Nakatayo si Julius Reed sa ilalim ng mga pader ng lungsod, nakatingala at sumisigaw, minsan mo nang sinabi, para walang isakripisyo. At kinumpirma ko na iyan sa iyo. Sige, may problema ba? Hindi agad naintindihan ni Everton Davenport ang sinabi niya. Sige, tumanggo si Julius Reed, itinuro ang Town North King na nakasabit sa pader ng lungsod, ito na ang kapalit. Dahil doon, ang buong anyo niya ay naging parang isang imahe, lumipad sa ere. Maging alerto, dali-daling umatras si Stephen, mabilis na hinawakan ang mahabang espada na nakasandal sa dingding. Ngunit bago pa niya mabunot ang kanyang espada, isang bote ng soda sa kamay ni Julius Reed ang direktang tumagos sa kanyang dibdib. Umuurong ng ilang hakbang si Stephen, ang pinuno ng commander ng katimugang hangganan ng Deep Cold. Hindi makapaniwalang tiningnan ang sarili niyang dibdib. Bumuhos na ang soda sa katawan niya.
Nagsimulang mapuno ang bote ng salamin ng napakaraming sariwang dugo. Malalim na malamig. Malamig na sinabi ni Julius Reed, nakatayo sa pader ng lungsod habang nakakuyom ang mga kamay sa likuran, dapat kang magpasalamat, mahigit kalahating taon ka nang nabuhay. Paghahagis ng mga pana. Oy, 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 isang serye ng mga tunog. Ang Town North King, na nakabitin sa ere, ay agad na naging isang salan. Kahit na isa siyang Grandmaster. Ngunit dahil nakaangat ang kanyang mga paa at paa sa lupa, wala nang mapagtataguan. Gamit ang isang hiwa, inagaw ni Julius Reed ang mahabang espada mula sa kamay ni Stephen, at naging parang anino. Patuloy na umaatake. Sa pader ng lungsod, nagkalat ang dugo kahit saan. Bumagsak ng tambak ang mga Shadow Warriors ni Deep Cold, patay na patay habang dilat ang mga mata. Ikaw, ang mga salita ko. Nang marinig ang ingay, nahulaan na ni Everton Davenport ang nangyari. Galit na galit siya, mag-click, pero bago pa matapos ni Everton Davenport ang sasabihin niya, tuluyan nang nadurog ang cellphone ni Stephen. Pagkalipas ng 10 minuto, ang matagal nang nagkukubkob na depensang linya ng Wilson Pavilion sa timog na hangganan ay nagkalat sa mga bangkay. Duguan, nakatayo si Julius Reed sa pader ng lungsod. Sa hangin, hindi pa rin nilalamig ang katawan ng Town North King. Noon sa Gonzales City, paulit-ulit mo akong ginagalit, dapat alam mo na darating ang araw na ito. Hawak niya ang kanyang mahabang espada, habang tumutulo pa rin ang sariwang dugo mula sa dulo nito. Tumulo, 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 sa tahimik na pader ng lungsod, biglang may narinig na mga yabag. Pagkarinig nito, lumingon si Julius Reed, tumingin sa hagdanan. Ang unang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang itim na hood. At pagkatapos, isang figure na nakasuot ng itim na mahabang Amerikana. Nathaniel Worm. Nang sandaling iyangat ng figurang nakaitim ang kanyang ulo, biglang nagsalita si Julius Reed. Oo nga, kilala mo ba ako? Inilagay ni Nathaniel Worm ang kanang kamay niya sa baywang niya, at iginuhit ang espada ng impyerno. Nabalitaan kong namatay daw ang Mad Dragon sa kamay mo, gusto kong makita kung totoo yun. Ikaw, umiling si Julius Reed, sabay sabing, hindi ka karapat-dapat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1304 na token ng may-ari ng utak. Ikaw. Bahagyang napakunot ang noo ni Nathaniel Worm. Sa tonong yun, naiinis talaga siya. Tunay nga, karapat-dapat na makipag-cross ng espada sa Mad Dragon, ang iyong mga salita ay mas mayabang pa kaysa sa kanya. Habang nagsasalita siya, umikot ang itim na usok sa paligid ng espada ng impyerno na nasa kamay ni Nathaniel Worm. Isa itong napakalakas na Evil Chi. Dahil sinapian, ang Evil Chi sa loob nila ay napakasiksik, halos kumokontrol sa kanilang isip. Kumpara dati, mas lalong dumilim ang puso ni Nathaniel Worm. Sa kanyang mga mata, tanging biktima lamang ang mayroon. Tanging ang pagpatay lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kasiyahan. Akala ko patay ka na. Walang pakialam na tanong ni Julius Reed. Noong laban ng iyon sa Gonzales City, nakapasok ang dalawa sa bubong. Nang panahong iyon, naniniwala siyang walang dad ang mamamatay si Nathaniel Worm, kaya dali-dali siyang umalis. Ngunit ngayon tila, ang mga kakayahan ni Nathaniel Worm ay medyo mas malakas kaysa sa inaakala ni Julius Reed. Alam mo ba ang tungkol dito? Pinaikit ni Nathaniel Worm ang kanyang mga mata, gumalaw ang kanyang maitim na labi, at nagtanong, ano nga ba ang eksaktong relasyon mo kay Mad Dragon? Hindi siya naniniwala na ang santo ay madaling mapapatay. Kung namatay ang santo, matagal na sana'y nagkagulo ang 10,000 Mountain Alliance. Pero sa kasalukuyan, maging ang 10,000 Mountain Alliance o iba't ibang organisasyon na may galit sa Saint, lahat ay hindi aktibo. Tila hindi direktang kinumpirma nito ang katotohanang hindi patay ang santo. Kung gayon, malamang ay pekeng nagpanggap si Julius Reed na namatay siya. Ang mamamatay tao ay dapat na kamag-anak ng santo, saka lamang siya makikipagtulungan upang itanghal ang dulang ito. Nasabi ko na, hindi ka karapat-dapat. Malamig na sinabi ni Julius Reed, hawak ang longsword ni Stephen na may bahid ng dugo, kumilos ka na. Kinamumuhian mo ba ako? Hawak ni Nathaniel Worm ang espada ng impyerno sa magkabilang kamay, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamula. Ramdam niya,
Ang binata sa harap niya ay may kahanga-hangang lakas. Ngunit katulad din nito, si Nathaniel Worm ay hindi na katulad ng dati. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Nang walang babala. Lumipad si Nathaniel Worm sa ere, ang kanyang longsword na may bakas ng itim na usok ay mabilis na tumatosek pababa. Kumalabog. Hinaranggan ni Julius Reed ang kalangitan, ang longsword ay nagliliyab ng apoy. Saan nanggaling ang espadang ito? Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sineryoso niya si Nathaniel Worm sa unang pagkakataon. Kakaiba ang espada. Ang Evil Chi na ito, ay mahigit 10 beses na mas matindi kaysa noong huli silang naglaban. Ang longsword, na nababalot ng umiikot na itim na usok, ay kumurap-kurap na may mga batik ng pulang ilaw. Isang matingkad na kulay cream. Ang liwanag na ito, sa loob ng itim na usok, ay partikular na kapansin-pansin. Pumikit si Julius Reed, sinusubukang damhin ang kapangyarihan ng espadang ito. Sa dilim, ang longsword ay parang isang mabangis na halimaw sa tubig baha, ipinapakita ang mababanggas nitong pangil. Nakikilala mo ba? Bahagyang kumurba pataas ang bibig ni Nathaniel Worm. Tinitigan niya ang espada sa kanyang kamay, malamig na tumatawa, kwalipikado na ba ako ngayon? Ang espadang ito, na pinangalan ng espada ng impyerno. Orihinal na, si Nathaniel Worm, ayon sa mga pahiwatig na iniwan ng ninunong amo, ay naghukay nito mula sa isang sinaunang libingan sa hangganan ng lalawigan ng 5 ilog. Natuklasan kasama nito ang Baryang Tanso. Gayunpaman, ang Baryang Tanso ay naibigay na kay Eleanor Wood, bilang isang paraan ng pakikipagtawaran kapalit ng sikreto sa pagpatay sa santo. At ang espadang ito ng impyerno, masigasig na pinag-isipan ni Nathaniel Worm, at sa wakas ay umani ng ilang gantimpala. Bilang kapalit ng pagkakaroon ng kapangyarihan, siya ay magiging alipin magpakailanman ng espadang ito. Pero, mahalaga ba ito? Mula nang siya ay saniban, si Nathaniel Worm ay hindi na Nathaniel Worm. Ang pagkamatay ni Jennifer Lopez at ng kanyang anak ay nag-alis sa kanya ng kanyang huling pag-asa sa buhay. Walang kahihiyang pinagtaksilan ni Nathaniel Worm ang kanyang mga ninuno at nilapastangan pa ang puntod ng kanyang ninuno. Lahat para sa paghihiganti. Sapat na ang espadang ito, pero hindi ikaw. Dahan-daang iminulat ni Julius Reed ang kanyang mga mata, tiningnan ang espadang nagbubuga ng itim na usok. Parang pamilyar ang aura nito. Parang, nakita na niya ito kung saan. Ngunit hindi talaga maalala ni Julius Reed ang pinagmulan ng espada. Gumawa tayo ng kasunduan. Tinitigan niya ng diretso si Nathaniel Worm, sabay sabing, kung ikukwento mo sa akin ang tungkol sa espadang ito, at ikukwento ko rin sa iyo ang tungkol sa Mad Dragon. Paano kung ganoon, ha? Sang-ayon ako. Isinuksok ni Nathaniel Worm ang kanyang longsword. Kumalabog. Sa sandaling bumalik ang espada ng impyerno sa kaluban nito, agad na nawala ang itim na usok. Ang Evil Chi ay tuluyan ding naglaho. At unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Nathaniel Worm. Dahil wala nang mapupulang kabaliwan, ngayon ay may bahid na ng pagkamakatuwiran. Isa lang sa atin ang mabubuhay ngayon, kaya handa akong makipag-usap. Hinubad ni Nathaniel Worm ang kanyang hood, at tumingin kay Julius Reed sa ilalim ng nakapapasong araw. Ikaw muna. Ikaw muna. Itinanam ni Julius Reed ang kanyang longsword sa batong bangkite sa kanyang paanan, walang pakialam na sinasabi, hayaan mong magsalita ang mahihina. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang espada, ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay ay nagsimulang maging marahas na hindi mapakali. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay tila hindi mapigilan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Julius Reed ng abnormal na pagbabago sa loob ng Dragon King Ring. Maaari ko sanang sabihin sa iyo, pero baka hindi mo maintindihan, malamig na sabi ni Nathaniel Worm. Napakarami ang sangkot. Ako si Osha Reed, ang nakababata kong kapatid na lalaki ay si Julius Reed. Kaya sabihin mo sa akin, naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Julius Reed, habang nakatayo at ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Nang marinig ang pangalang Julius Reed, isang pabago-bagong pag-iisip ang bumalot sa nakapangangilabot na puting mukha ni Nathaniel Worm. Ang espadang ito, na tinatawag na espada ng impyerno. Ang aking ninuno, isang vein holder sa ilalim ni na Pendleton at Aziz Fairbanks. Ang espada ng impyerno ay isang tanda ng Silang Pulse, isang simbolo ng vein holder. Sa simula,
Ang bagay na ito ay dapat na naipasa sa mga henerasyon. Gayunpaman, noong panahon pa lamang ng aking ninuno, nagbago ang lahat. Sumulyap si Nathaniel Worm sa espada ng impyerno sa kanyang baywang at mahinang sinabi, kung hindi ako sinapian, natural na hindi ko sana malalaman ang sikretong ito. Ang mga Vaneholder, ayon sa aking ninuno, ay nagtaksil sa aming angkan at nagtatag ng sarili niyang sekta. Sinasabing kapalit ng mahabang buhay, nawala niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan. Kung wala siyang mga kasanayan, tiyak na hindi niya makontrol ang espada ng impyerno. Kaya naman, ang banal na artipaktong ito, kasama ang ilang mga katawan, ay tinatakan sa isang malaking libingan. Ngayon naman, ikaw naman. Nakangiting sabi ni Nathaniel Worm. May tanong ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, at nagtanong, may token ba ang bawat isa sa 7 veins? Ito ang unang beses na narinig niya na ang token ng Vaneholder ay itong espada ng impyerno. Nabasa ko ang mga banal na kasulatan na inukit ng aking ninuno sa malaking libingan at natuto ng kaunti tungkol sa 7 mga ugat mula sa iba. Hinaplos ni Nathaniel Worm ang espada ng impyerno, habang nagsasalita ng may paghanga. Ang mga may-ari ng ugat ay tiyak na may kanya-kanyang mga token. Ang mga token na ito, mga regalo mula sa Pendleton, ay mga simbolo ng kapangyarihan at mga banal na artifact. Sinasabing, sa loob ng 7 kayamanan ay mayroong isang lihim. Matapos ang kanyang pagtataksil, nakahukay siya ng mga record tungkol sa pag-aari ng droga sa kanyang paksayon. Kayang kontrolin ng mga sinapian ang espada ng impyerno. Siyempre, hindi alam ng Panginoon ni Nathaniel Worm ang tungkol sa pagkakaroon ng espada ng impyerno, gusto lang niyang tapusin ang eksperimento. Ayon sa mga tala, ang mga taong sinapian ng demonyo ay may kahangahangang husay sa pakikipaglaban. Si Nathaniel, kahit maalalahanin, ay kinuha ang mga balumbon, sinundan ang mga patnubay pabalik sa libingan ng kanyang ninuno, at natuklasan ang mga sikreto nito. Pagkatapos, hinanap niya si Eleanor Wood at iniabot ang baryang tanso. Kung tungkol naman sa espada, kaya na itong kontrolin ni Nathaniel Worm pagkatapos ng kanyang pagmumuni-muni. Ngayon, ikaw naman. Inangat niya ang ulo niya, ang tono niya ay may bahid ng balak na pumatay. Gamit ang espada ng impyerno, sa paningin niya, ang kanyang kalaban ay isa ng patay na tao. Pero iniisip ni Julius Reed ang mga sinabi ni Nathaniel Worm kamakailan. Isang tanda ng may-ari ng utak. Kung totoo iyon, ano kaya ang token ni Isabella Worm? Kumusta naman ang token ni Knight? At ano nga ba ang sikreto sa likod ng lahat ng ito? May itatanong ako sa iyo. Hawak ni Nathaniel Worm ang espada sa kanang kamay, lumalamig ang kanyang boses. Napakagaling ng espada mo, pero malapit na rin itong maging akin. Bago pa man lumabas ang mga salita ni Julius Reed, bigla niyang hinugot ang longsword mula sa lupa at sumugod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1305, Espada ng Impyerno. Tungkol sa kaso ng Pendleton, halos hindi na matandaan ng malinaw ni Julius Reed. Ngunit may isang bagay na malinaw niyang naalala. Nang taon na iyon nang humingi ng kanlungan si Devlin sa kanya kapalit ng immortalidad, hindi niya kailanman binanggit ang Impyerno's Sword. At sa katunayan, ang espadang ito ay hindi lumitaw sa loob ng ilang daang taon. Nagkataon naman na hindi rin ito nabanggit ni Granny Zaihua. Nagdududa si Julius Reed tungkol sa pagkakaroon ng token para sa Vaneholder. Hindi siya madaling magtitiwala sa mga salita ni Nathaniel Worm, ni hindi rin siya sapat na mayabang para maniwala na ito ay kasinungalingan. Kailangan niya ng oras, pero sa ngayon, mabuti pang makuha niya muna ang Hell's Sword. Isang saksak ng espada, kasing bilis ng kidlat. Bumunot din si Nathaniel Worm ng kanyang espada. Bilang isang swordsman, biglang lumakas ang lakas ni Nathaniel Worm matapos siyang sapian. Kumalabog. Nagbanggaan ang dalawang espada sa ere. Pareho silang umatras ng isang hakbang, malamig na tinitigan ang kani-kanilang kalaban. Hindi mo tinutupad ang pangako mo, sabi ni Nathaniel Worm na may bahid ng pagkainis. Isang taong may ganoong kalakas na lalaki na nagpapanggap pa ring palpak. Hindi ka panipaniwala. Naisip niya na ang mga amo ay lubos na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Sa anumang kaso, isa kang patay na tao, mahalaga ba kung magsasalita ako o hindi? Hawak ni Julius Reed ang kanyang espada sa isang kamay,
Ang dulo nito ay nakatutok kay Nathaniel Worm. Pagkatapos ng iyong kamatayan, natural lang na pag-uusapan ko ito. Kailangan niyang makuha ang espada ng impyerno. Dapat mamatay si Nathaniel Worm. Huminga ng malalim si Julius Reed, at ang singsing ng hari ng dragon ay biglang sumabog sa nakasisilaw na lilang liwanag. Pula na nagiging lila. Mula rito, sumulpat ang Evil Chi. Sa isang iglap, umikot ang itim na usok sa paligid ni Julius Reed. Ikaw. Natigilan si Nathaniel Worm. Nagulat siya sa biglaang pagbabago. Ang itim na usok na ito, gaano ito kapareho sa usok na nasa sarili niyang espada. Kahit ano paman, kunin mo muna ang espada ko. Lumakad siya pasulong, ang kanyang impyernong espada ay tumatalsik sa ere. Dahil sa matinding suntok, itinapon ni Julius Reed ang pinong bakal na espada sa kanyang kamay, at sinubukang saluhin ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Mayabang. Buong lakas na ginamit ni Nathaniel Worm. Manggahas ka bang hulihin ang talam gamit ang mga kamay lamang? Ngunit ang eksenang naisip niya kung saan naputol ang braso ng kanyang kalaban ay hindi nangyari. Ang espada ng impyerno ay talagang mahigpit na hawak sa kamay ni Julius Reed. Ang matalas na talam, kasama ang matayog nitong Evil Chi, ay tila nanigas sa kinatatayuan. Nakabitin sa ere, itim na usok na magkakaugnay. Nahiwa ang kamay ni Julius Reed dahil sa talam. Ang patuloy na daloy ng Evil Chi ay dumaloy papunta sa Dragon King Ring sa sugat. Mata ko, walang kabusugan. Ang Dragon King Ring ay parang isang napakalaking black hole, sakam na nilalamon ang Evil Chi. Lumiit ang usok sa Impyerno's Sword. Kalaunan, halos nawala na rin ito. Noon lamang tunay na nakita ni Julius Reed ang espada sa katotohanan nito. Sa halip na tawagin itong espada, mas mainam itong ilarawan bilang buto. Isang buto. Kakaiba ang itsura noon. Ang buto ay maputi-puti sa buong katawan, na ang hawakan ay gawa sa purong ginto. Mahirap paniwalaan na ang isang matalas na espada ay magagawa mula sa ganoong bagay. Tila natigilan din si Nathaniel Worm. Simula nang makuha niya ang Hell's Sword, hindi niya pa nakita ang tunay nitong anyo. Kapag hinuhugot ang kaluban, ang espada ng impyerno ay laging nababalot ng itim na usok. Kapag ibinalik na lamang sa kaluban nito saka maglalaho ang Evil Chi. Ngayon, ang Hell's Sword ay walang anumang Evil Chi. Sa paningin, wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong buto. Samantala, namutla ang kutis ni Nathaniel Worm, mabilis na tumanda ang kanyang katawan. Matapos siyang sapian, lubos siyang umasa sa Evil Chi para mapanatili ang kanyang katawan. Ngayong naubos na ang Evil Chi, pakiramdam ni Nathaniel Worm ay wala ng lakas. Ganito pala talaga. Tinitigan ni Julius Reed ang espadang may buto sa harap niya, tila may naalala siya. Selyu. Ang Evil Chi ba ang naselyuhan? Tumingin siya sa kaluban sa baywang ni Nathaniel Worm, na tila gumagana sa parehong prinsipyo tulad ng singsing ng hari ng dragon. Parehong matuwid at masama. Hawak ng singsing ng hari ng dragon ang Evil Chi, at ang singsing mismo ang pumihil sa Evil Chi, kaya pa nga itong ikulong sa isang maliit na espasyo. Tila pareho lang ang prinsipyong ginagamit ng Silang Pulse Hell Sword. Ang kaluban na iyon, tinatakan nito ang Evil Chi. At ang espada ang naging daluyan para sa Evil Chi. May sasabihin ako sa iyo. Hinablot ni Julius Reed ang espadang may buto, at ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay ay bumalik na sa normal. Sa totoo lang, ako si Julius Reed, ang banal na Panginoon ng 10,000 Mountain Alliance, City Mad Dragon, pati na rin ang manugang ng North Sea at ang hari ng Timog. Pagkatapos niyang magsalita, ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay ay biglang sumabog at naging madugong liwanag. At ang espadang may buto. Ang espada ng impyerno. Nako, madilim na hamog ang umiikot sa paligid nito, na parang may nagliliyab na apoy. Multo na apoy. Kapag sapat na ang siksik ng Evil Chi, gagawa ito ng tinatawag na Ghost Fire. At ang pinakadalisay na bahagi ng Ghost Fire ay kilala bilang Ghost Fire. Ang espada ng impyerno, na nagpapadala ng mga tao sa impyerno. Ikaw. Bago pa matapos ni Nathaniel Worm ang kanyang mga salita, ang espadang may buto ay direktang tumagos sa kanyang katawan. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Agad na nagpasiklab ng init kay Nathaniel ang apoy ng multo. At ang mga mata ni Julius Reed ay naging nakakatakot na asul.
Tinanggal niya ang kaluban sa baywang ni Nathaniel Worm at ibinalik dito ang impyernong espada. Naglaho ang ghost fire. Nagsimula ring lumabo ang singsing ng hari ng dragon. Swoosh! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Si Nathaniel Worm, na puno ng katapangan kanina lang, ay sinunog hanggang maging abo ng apoy ng multo. Pati ang itim na damit na suot niya, naging tambak ng abo. Palagi kong nararamdaman na ang espadang ito at ang singsing ng hari ng dragon ay magkaugnay. Naupo si Julius Reed sa pader ng lungsod, nakatingin sa impyernong espada na hawak niya, at sinusuri rin ang singsing ng hari ng dragon, na labis na naguguluhan. Palso ng pagbubuklod. Ano nga ba ang mga sikreto na taglay ng Seven Veins? Anong sabuatan ang mayroon si Pendleton? Paulit-ulit na ipinaalala sa akin ni Ishmael Will na ang North Sea ay hindi dapat ikabahala. Ang kailangang ipag-alala ay ang Pendleton. Pagkatapos kong sirain si Deep Cold, kailangan kong makausap si Ishmael Will. Hinawakan ni Julius Reed ang Hellsword gamit ang kanang kamay at tumangala sa langit. Hawak ang espadang ito, walang kakaiba. Pero nang may guhit na ito. Sklik! Buong bangis na hinugot ni Julius Reed ang espada. Ang espadang may buto ay mapurol at walang kinang. Pero nang itulak niya ang kaisipang iyon, hinayaan niyang damaloy palabas ang Evil Chi mula sa Dragon King Ring. Nagsimulang magbago ang butong espada. Ang mga sinapian, habang inaatake ng masamang chi ang kanilang mga puso, ay kayang kontrolin ang impyernong espada sa pamamagitan ng kanilang sariling masamang chi. Pero hindi kailangan ni Julius Reed. Ang Dragon King Ring ay nag-imbak ng kahangahangang dami ng Evil Chi, na kayang maglabas ng napakalaking kapangyarihan anumang oras. Ang espadang nasa kamay ni Nathaniel Worm ay tanging itim na usok lamang ang nakapulupot dito. Pero sa mga kamay ni Julius Reed, maaari itong mag-apoy ng multo. Kumalabog. Nakabalot ang espadang may buto. Ang Dragon King Ring at ang Hellsword ay talagang perpektong magkatugma. Taliwas sa taglay niyang magnanimous integrity-filled Great Joe Lanyo Sword, ang Hellsword ay umaasa sa Evil Chi. Samantalang sa loob ng dakilang espada ni Joe Lanyo ay ang magnanimous integrity. Kahit na sa ilalim ng pagpapahusay ng Dragon King Ring, ang Great Joe Lanyo Sword ay kayang maglabas ng itim na usok, ngunit ang epekto nito ay mas mababa kaysa sa Hellsword. Ang dakilang espada ni Joe Lanyo. Pumikit si Julius Reed, at mariing nakasimangot. Bakit hindi ko matandaan kung kailan lumitaw ang sandatang ito? Mga alaalang punit, nagdadala ng mga alon ng sakit. Hindi na lang naisip ni Julius Reed ang tungkol doon. Lumapit siya sa abo ni Nathaniel Worm, kumuha ng $10, at inihagis ito sa lupa. Iyan ang bayad sa paghahatid para sa mga surir. Mabuti na lang at maganda ang espadang ito. Ipinarray sa singsing ng hari ng dragon, talagang perpekto. Matapos ituwid ang kanyang mga iniisip, isinabot ni Julius Reed ang Hellsword sa kanyang baywang at naglakad patungo sa Dragon Slaying Bay. Ano ang susunod na mangyayari? Sa harap ng buong mundo, gagawa siya ng 1,000 milyang pagsalakay para sirain ang Deep Cold. Ang gumawa ng mga kaaway ng North Sea, upang linisin ang mga sumasalungat para sa kanyang sarili. Pagkatapos, lumiko papuntang Swimming City para hanapin si Leander Sylvan. Pagkaalis niya, isang matanda at isang batang figure ang lumitaw sa Baron Grey hindi kalayuan sa katimugang hangganan. Diyos ng medisina, bakit mo hinikayat na mamatay si Nathaniel Worm? Tanong ni Zane Ellsworth, nalilitong, ang kayamanang nahuhulog sa kamay ng kaaway ay nagpapahirap sa atin na patayin siya. Kung hindi ako nagkakamali, pinagmasdan ni Eleanor Wood ang unti-unting paghina ng figure ni Julius Reed at marahang sinabi, kung gayon, sa kanya na iyon simula pa lang. Ngayon, bumalik na lang ito sa tunay na may-ari nito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1306, Asawa. Matapos makuha ang Hellsword, ang Saint Master ay lalong naging matapang. Kung gusto natin siyang patayin ngayon, maaaring mas malaki ang kapalit na kailangan nating bayaran. Si Zane Ellsworth ay nakatuon lamang sa paghihiganti. Siya ang punong kataas-taasang elder ng medisina sa King Valley at may malalim na pagmamahal para sa marami sa mga miyembro nito. Kabilang ang Diyos ng medisina at marami pang ibang kataas-taasang nakatatanda, na nakasama niya ng matagal. Sa puso ni Zane Ellsworth, ang Medicine King Valley ang kanyang tahanan.
At ang mga tao ng Medicine King Valley ay ang kanyang pamilya. Ngayon, dahil nawasak ang kanyang tahanan at pinatay ng santong guro ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang puso ay napuno ng di maalis na sama ng loob. Hindi maintindihan ng matandang utusan na ito kung bakit mo kinailangang gawin ito. Patawarin mo ako sa aking kawalang galang, ngunit nang hindi mo sinasadyang maipakita ang espada ng impyerno kay Nathaniel Worm, maaari mo sanang mahulaan ang kahihinatnan. Pagkatapos magsalita, yumuko si Zane Ellsworth. Naghihintay ng pagsaway. Ito ang unang pagkakataon na nang-ahas siyang tumugon sa Diyos ng medisina ng ganito. Tara na, papunta na tayo sa Swimming City. Hindi pinagalitan ni Eleanor Wood si Zane Ellsworth, sa halip, marahan niya itong tinapik sa balikat at tumalikod na para umalis. Paano maaapektuhan ng iisang artifact ang isang Grand Saint Master? Hindi ang impyerno ang ibinigay ni Eleanor Wood. Ngunit ang kahalagahan sa likod ng espadang ito. Kailangan niyang linawin sa Saint Master na maraming bagay tungkol sa Seven Veins ang hindi pa naaalala ng Saint Master na ito. Kuwit. Pagkatapos bumalik sa barkong pandigma, nag-iwan si Julius Reed ng kaunting bilang ng mga tao upang bantayan ang Dragon Slaying Bay, habang ang iba ay sumunod sa kanya sa paghahanap kay Baylor Davenport. Ito ang utos ng hari ng North Sea. Isang utos na dapat sundin. Maaaring baliwalain ang Deep Cold, ngunit kailangang matagpuan si Baylor Davenport. Malabong makarating sa pangunahing kuta ng Deep Cold sakay ng bangka. Ang napakalamig na lupain ay matatagpuan sa hilaga, na walang dagat sa loob ng 100 milya sa paligid nito. Para makarating doon, maaari lamang silang dumaan sa mga depensa sa timog at sumakay sa mga karwahe ng libu-libong milya. Samantala, kasalukuyang nasa loob ng isang tolda si Baylor Davenport. Nakaupo sa harap niya si Celeres Grove. Walang tao sa paligid ng tolda, silang dalawa lang ang nasa loob. Nakagapo si Baylor Davenport at mukhang hindi mapakali. Hindi mo kailangang mag-alala. Inabot ni Celeres Grove ang kamay at marahang hinawakan ang mukha ni Baylor Davenport, nagawa ko na. Sa puntong ito, napuno ng pait ang kanyang mukha. Ikaw. Sinubukan ni Baylor Davenport na umiwas, ngunit wala siyang mapagtataguan, hinayaan na lamang niya si Celeres Grove na hawakan ang kanyang baba at titigan siya ng malapitan. Alam niyang may gusto sa kanya si Celeres Grove. Pero talagang hindi nagustuhan ni Baylor Davenport si Celeres Grove. Ang nagustuhan niya ay tiyak na isang matangkad at kakilakilabot na lalaki. Bagamat malakas si Celeres Grove, malayo pa rin siya sa pagtupad sa pamantayan ni Baylor Davenport. Hindi mo ba alam? Bahagyang natigilan si Celeres Grove. Ang kanyang pagkalalaki, kung tutusin, ay pinuputol ng mismong babaeng nasa harap niya. Ano ang alam ko? Ginalaw ni Baylor Davenport ang kanyang lalamunan, kinakabahang nagtanong, Celeres Grove, bakit ka umalis sa The North Sea? Para kanino ka nagtatrabaho ngayon? Mahalaga ba iyon? Napatawa ng mapait si Celeres Grove, habang ang buong pagkatao niya ay labis na bumagsak sa lupa. Pagtataksil, siya ay naging isang traidor, isang beteng. Nabubuhay ngunit hindi pakiramdam na lalaki. Kung hindi dahil sa kanyang hindi napaghigantihang matinding puot, mas gugustuhin pa sanang mamatay ni Celeres Grove. Nakakasakal ang ganitong pamumuhay. Sumama ka sa akin, ipapaliwanag ko ito sa aking ama at hindi ka lamang makakabalik, kundi bibigyan ka rin ng mas maraming pagkakataon upang makamit ang merito. Maingat na pinagmasdan ni Baylor Davenport si Celeres Grove, maniwala ka sa akin, talaga. Malapit na ang pagpapanumbalik ng The North Sea, at kailangan natin ng maraming mahuhusay na tao. Talaga, kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Celeres Grove, ngunit agad itong nawala. Huwag mo nang isipin, ang taong katulad ko. Umiling siya, ang mukha ay puno ng pait. Pwede ba, hayaan mo muna ako? Nag-aalangang tanong ni Baylor Davenport. Natatakot siya na kung pipilitin niya ito ng sobra, baka may gawin si Celeres Grove na hindi naaangkop. Isang lalaking walang asawa at isang babaeng nag-iisa sa isang silid, at ang taong iyon ay may nararamdaman din para sa kanya. Mahirap sabihin. Anong iniisip mo? Gulat na tanong ni Celeres Grove. Pasensya na, ako, medyo nalungkot si Baylor Davenport. Gaya ng inaasahan, hindi siya maaaring umasa kahit kanino. Ang tinatawag na pag-ibig, peke lang pala. Walang kwenta. Siyempre, papayagan na kitang umalis.
Sumenya si Celeres Grove na manahimik at tahimik na lumapit sa pasukan ng tolda. Habang nakikinig, napagtanto niyang tila walang tao sa paligid. Tahimik niyang itinaas ang kurtina at nakita ang mga kasama niya na nagkukwentuhan sa di kalayuan, walang ibang nakikita. Tara na. Humugat si Celeres Grove ng pana mula sa likuran at marahas na pinutol ang lubid sa katawan ni Baylor Davenport. Agad na pinutol ng matalas na talam ng palaso ang lubid na abaka. Bilis, tara na. Sumenyas siya gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ka ba sasama sa akin? Mahinang tanong ni Baylor Davenport. Mamaya na natin pag-usapan yan. Tumalikod si Celeres Grove, pinunasan ang mga luha. May mga bagay, may mga tao, na nakatadhana ng hindi na babalik. Baylor, patay na si Celeres Grove. Hindi na siya karapat-dapat makasama. Kalimutan mo na ako, na parang hindi ako umiral. Bago pa siya matapos magsalita, tumalikod na siya. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang nawala na pala si Baylor Davenport. Umalis siya ng may pag-asa. Tahimik na bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Celeres Grove. Prinsesa, sa damuhan ng Dragon Slaying Bay, libu-libong tao ang sumigaw ng malakas. Nagsipagkaraniwan ang mga sundalo ng North Sea, naghahanap ng mga bakas ni Baylor Davenport. Sumakay si Julius Reed sa isang matangkad na kabayo, at mas nagmamadaling tumakbo patawid sa damuhan. Ito ang mud horse na hiningi niya mula sa the North Sea, ang lahi ng kabayo mula sa bayan ni Grace River. Mga kabayo ng Mount lamang ang ginamit ng 10,000 Mountain Alliance Wolf Cavalry. Habang hinahawakan ang espada ng impyerno sa kanyang baywang, ang isipan ni Julius Reed ay napuno ng mga iniisip tungkol kay Grace River. Ang prinsesang ito ng maharlikang pamilya. Bawat isa sa apat na katulong ay may kanya-kanyang natatanging tatak. Kakaiba si Isabella Warm, malungkot si Grace River, matigas ang ulo si Lillian Thompson, at kalmado si Eli Ezerpine. Ngayon, tila malamang na nagkukunwari lamang si Isabella Warm. Bilang isang vein holder ng Bid Pulse, paano siya magiging isang inosenteng dalaga? Gayunpaman, likas sa kanya ang pagiging mapagpakumbaba ni Grace River. Isang prinsesa na may maharlikang kapanganakan. At si Grace River ay mortal na magkaaway ni Isabella Warm. Nang mawala si Isabella Warm, si Grace River ang unang umalis. Kahit sa balita na kontrolado ni Lillian Thompson, ang Grace River ay naglayag sakay ng bangka, hinahabol ang mga bakas ni Isabella Warm at palihim na pumasok sa malalaking bundok. Sabi nga nila, bakit kailangan pang pahirapan ng mga babae ang buhay ng isa't isa? Pero kapag ang mga babae ay lumaban, maaari silang maging mas malupit pa kaysa sa mga lalaki. Ayon kay Lillian Thompson, nawala si Isabella Warm sa bisperas ng kanyang sariling mapagpasyang labanan, at sa araw ng labanan sa maniyabing bundok, nawala rin si Grace River. At sa pamamagitan ng mga salita ni Night Fairy, nakatanggap din si Julius Reed ng isang impormasyon. Kayang kumuha ni Grace River ng kahit gaano karaming maskara hanggat gusto niya, at maging kahit sino anumang oras. Hinahanap ng North Sea si Baylor Davenport, at hinahanap din ni Baylor Davenport ang hukbo ng North Sea. Nang marinig niya ang mga sigaw, dali-dali siyang tumakbo palapit sa kanila. Nandito ako. Natagpuan na ang prinsesa. Masayang naghiyawan ang mga sundalo ng North Sea. Nang marinig ang balita, sumakay si Julius Reed sa Mount Horse at nagmadaling pumunta sa kung saan lumitaw si Baylor Davenport. Bakit hindi mo ako iniligtas noong nagpaputok ako ng signal flare? Nakita ni Baylor Davenport, nang makita ang kanyang prinsipeng consort, na agad na naglaho ang kanyang kagalakan sa pagtakas sa panganib. Mariin niya itong pinagalitan, nagbabalak ka ba ng isang rebelyon? Ano ang dapat mong itawag sa akin? Bumaba si Julius Reed sa kabayo at naglakad papunta kay Baylor Davenport. Nalito ang mga sundalo, napaatras at natahimik. Isang paksa, tumangala si Baylor Davenport at malamig na sinabi, sagutin mo ako. May naiintindihan ba kayong lahat? Nagsalita si Julius Reed habang nakatalikod ang mga kamay, habang nakatingin sa mga nakapalibot na sundalo. Noong araw, ang prinsesa ay may ekspertong nakabalat kayo na nagngangalang Kyler Reed, ang salamangkero. Kaya naman, pinaghihinalaan kong hindi totoo ang prinsesa sa harap ko. Ikaw, sampal. Nang magsasalita na sana si Baylor Davenport, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Diretso sa pisngi niya.
Hindi ako nananakit ng babae, pero lalaki si Kyler Reed. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed, kung ikaw talaga ang prinsesa, dapat tinawag mo akong asawa, hindi sakop. Dakpin mo siya. Ikaw. Sa sobrang galit ni Baylor Davenport, nanginig ang buong katawan niya, at may mga luhang pumapatak sa mga mata niya. Asawa. Sa wakas, habang nagngangalit ang mga ngipin, binigkas niya ang dalawang salitang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1307, nakalalasong sopas ng manok. Kaya nga ang prinsesa talaga. Nasa sabik na sabi ni Julius Reed, pasensya na, kailangan kong maging maingat sa pagharap sa mga bagay na may kinalaman sa prinsesa. Isipin mo, kung magpanggap si Kyler Reed na ikaw, at haantong sa pagtigil namin sa pagsadyep, hindi ba't ang tunay na prinsesa ay nasa malaking panganib? Makatarungang punto. Ipinahayag ng mga general mula sa North Sea ang kanilang pagsang-ayon. Sa pagtawag mo pa lang ng asawa, sa isang tao, malalaman mo na kung ako si Kyler Reed o hindi. Sabi ni Baylor Davenport, habang hinahawakan ang namamagang mukha nito, at mabilis na humihinga. Hindi ko akalain na ako, na may maharlikang pinagmulan, ay sasampalin ng kasuklam-suklam na lalaking ito. Siyempre naman, buong kumpiyansang sumagot si Julius Reed. Napakahirap para sa isang lalaki na tawagin ang ibang lalaki na asawa, kahit papaano ay nahihirapan akong bigkasin iyon. Pagkasabi nito, humarap siya sa mga nakapalibot na sundalo ng North Sea, may masasabi ba kayo? Hindi pwede. Masusuka ako. Nakakadiri talaga. Nandilim ang mga mukha ng mga sundalo ng North Sea nang tumanggi silang lahat. Kita mo, ibinuka ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at sinabing, iyan ang totoo. Ha, paano kung ako si Kyler Reed? Sumimangot si Baylor Davenport, at mapait na sinabi, malilinlang ka ba ng pagtawag sa iyo ng asawa? Sampal. Pagkasabi niya noon, sinampal ulit siya ni Julius Reed. Kyler Reed, ang lakas ng loob mo para lokohin ako. Ikaw. Natigilan si Baylor Davenport. Ako ang prinsesa. Sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung nasa korte ito ng hari, gugustuhin na sana niyang pagpira-piresuan ang kasuklam-suklam na lalaking ito. Inamin mo lang na ikaw si Kyler Reed, narinig ng lahat. Dinukot ni Julius Reed ang isang aparato sa komunikasyon mula sa The North Sea mula sa kanyang bulsa, at kinokonekta ang Everton Davenport. Kamahalan, ang prinsesa ay ligtas na nailigtas, hindi mo na kailangang mag-alala. Mamaya, magpapadala ako ng isang tao upang ligtas na ihatid ang prinsesa pabalik sa korte ng hari. Ang galing. Baylor, ayos ka lang ba? Napaiyak si Everton Davenport nang makitang ligtas ang kanyang anak na babae. Pare, siya. Turo ni Baylor Davenport kay Julius Reed, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naputol ang video call. Pasensya na, naubusan ng kuryente. Walang magawang kinalabot ni Julius Reed ang aparato, pagkatapos ay casual na iniabot ito kay Baylor Davenport. Kinuha ito ni Baylor Davenport at sinubukang buksan. Sa katunayan, wala na ito sa kapangyarihan. Ang puot. Kinamumuhian niya ang kawawang lalaking ito. Kayo, samahan ninyo ang prinsesa pabalik. Sumenya si Julius Reed sa isang nasasakupan, kunin ninyo ang barko ng prinsesa, at siguraduhin ang kaligtasan ng prinsesa anuman ang mangyari. Kumusta naman ang hari ng Hilagang Bayan? Lumingalinga si Baylor Davenport, ngunit wala siyang nakitang anumang senyales ng hari ng Hilagang Bayan. Wala siyang lubos na tiwala sa mga taong ito. Lalo na't matapos niyang paandarin ang signal flare, wala ni isang tao mula sa The North Sea ang sumaklolo. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Malungkot na panimula ni Julius Reed, noong una naming iniligtas ang prinsesa, iniutos ng hari na huwag magtipid. At ang hari ng Hilagang Bayan ang siyang gumastos sa pagsadyap sa iyo. Patay na siya. Sandali na nagambala si Baylor Davenport. Mula pa sa simula sa maliit na korte ng lalawigan ng Five River, sinasamahan na siya ng hari ng bayan sa Hilaga. Huwag kang mag-alala, payapa siyang namatay. Mahigit 100 beses siyang binaril, at naubos lahat ang kanyang dugo. Tumingin si Julius Reed sa ibaba, na tila labis na nalulungkot. Maggagabi na, dali, ibalik mo ang prinsesa. Nag-aalalang tumingin siya kay Baylor Davenport, kapag nalipol ko na ang deep cold at matagumpay na bumalik, ihahalo ko ang dugo ni Marshall para inumin mo.
Nang marinig ito ni Baylor Davenport, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, babero pa rin siya at hindi niya kayang tiisin ang ganoon. Nang maisip niyang uminom ng dugo ng tao, kumalam ang kanyang sikmura. Huwag na, buntis lang ang prinsesa. Sumakay si Julius Reed sa kanyang kabayo nang hindi binibigyan si Baylor Davenport ng pagkakataong magpaliwanag, mga kapatid, tere na uminom. Pagkasabi niyan, kumari pa siya ng takbo palayo kay Absolute Dust. Sa likuran ni Julius Reed, ang mga sundalo mula sa The North Sea na may hawak na mga bandila, ay mabilis na tumakbo sa damuhan. Maraming truck ang dinala sa flota ng North Sea. Pagdating ng mga sundalo sa itinalagang tagpuan, nagsimula silang sumakay sa mga truck, patungo sa kastilyo ng punong himpilan ng Deep Cold. Teka lang, kung hindi ko pupugutan ng ulo yan, hindi Davenport ang apelyido ko. Huminga ng malalim si Baylor Davenport at galit na tumalikod para umalis. Kuwit, nalusutin na ang katimugang linya ng depensa, kailangan nating maghanda ng maaga, sabi ng isang nag-aalalang marshal, habang nakasandal sa kanyang upuan sa isang silid pulungan sa punong himpilan ng Deep Cold. Sa harap niya ay nakaupo sina Devlin, Granny Zaihua, at Arhat Chingtian. Tagapag-ampon, masyado kang nag-aalala, sabi ni Arhat Chingtian, habang umiikot ang mga kwintas sa kanyang kamay, at bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Kapag nandito ako, walang makakatapak sa kastilyo. Ang mga tao mula sa West Sea ay palaging may tiwala sa sarili, minsan ay hindi maintindihan. Arhat, kinopya ko ang video ng pagkamatay ni Arhat sa homicide para ipakita sa iyo, alok ni Devlin, sabay lagay ng laptop sa mesa. Katanggap-tanggap ito, ngunit hindi kinakailangan, walang pakialam na sabi ni Arhat Chingtian, na nakapikit pa rin, ang manood, lalaban tayo. Ang hindi manood, lalaban pa rin tayo. Manunood man o hindi, walang pagkakaiba. Ang homicide ay nasa paraiso na, isang lugar na hindi ko kakainggitan. Isinara muli ni Devlin ang nakabukas ng laptop. Gayunpaman, nais ng mapagpakumbabang monghe na ito na malaman ang higit patungkol sa mga taong aking bibigyan ng liwanag. Iminulat ni Arhat Chingtian ang kanyang mga mata at tumingin kay Devlin, pakiusap, tagapagbigay. Siyempre naman, pinigilan ni Devlin ang pagmumura. Binuksan muli ang laptop, at nag-play ng isang video segment. Mula sa sandaling kumilos si Arhat ng homicide hanggang sa napugutan siya ng ulo. Isa itong high-definition na video na walang censorship. Evil Chi. Bahagyang kumunot ang noo ni Arhat Chingtian, ang aking disipulo ay puno ng integridad, bakit siya mukhang matamlay at nababalot ng Evil Chi? Lahat ng naroon ay nakakaintindi ng martial arts. Isang sulyap lang ay sapat na para mapansin ang kakaiba. Ang masamang chi sa loob niya ay malamang na nagmula sa kanyang kalaban, bahagyang napakunot ang noo ni Arhat Chingtian, lumalalim ang kanyang iniisip. Dahil ang kalaban ay may taglay na evil chi, gagamitin ko ang aking magnanimous integrity para supulin siya. Pagkatapos sabihin iyon, patuloy na ipinikit ni Arhat Chingtian ang kanyang mga mata, iniikot ang mga Buddha beads sa kanyang kamay. Muling naging tensyon-ado ang kapaligiran. Hindi mapakali ang marshal. Isang matinding balak pumatay mula sa North Sea ang may determinadong plano na lipulin siya. At sa lahat ng sekta, ang Shushan ang unang naghiganti. Bilang resulta, isa sa mga dakilang matatanda ng Shushan ay pinatay sa Dragon Bay. Ang katawan niya ay pinakain ng mga isda. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kilabot ang marshal. Hindi niya maintindihan, ano ang nagawa niya para masaktan ang Everton Davenport. Bakit itinutulak ang Deep Cold sa isang nakamamatay na landas? Alis muna tayo, tumayo si Lola Zaihua, at hinawakan si Devlin. Pasensya na, bahagyang tumango si Devlin sa marshal at umalis kasama si Granny Zaihua. Palaging sumasayaw ang mga snowflake sa northern border. Tila na puno ang langit ng walang katapusang maitim na ulap. Paglabas nila ng silid pulungan, malakas na hangin at isang bagyo ng nyebe ang hamampes sa kanilang mga mukha. Instikong hinigpitin ni Lola Zaihua ang pagbalot sa kanyang damit. Sa kabaligtaran, si Devlin, na nakasuot ng itim na maskara, ay hindi gaanong naapektuhan. Anong problema? Kumuha si Devlin ng sigarilyo sa kanyang bulsa, ngunit ayaw talagang magsindi ng lighter niya. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ibinalik niya ang sigarilyo. May narinig ako,
Mabilis na naglakad si Lola Zaihua sa gitna ng nyebe, patungo sa kanilang mga kwarto. Naaalala mo ba ang kaarawan ni Zaid Radcliffe na dinaluhan ng banal na Panginoon? Habang naglalakad ang dalawa sa nyebe, nag-iwan ng 2 pares ng mga bakas ng paa. Naaalala ko, naroon ako, hinimas ni Devlin ang kanyang mga kamay, na unti-unti na ring hindi na matiis ang lamig, ano naman. May nagsabi sa akin na may lason daw sa sopas ng manok noong selebrasyon ng kaarawan na iyon, sabi ni Lola Zaihua at saka itinulak ang pinto ng isang silid, at mabilis na pumasok. At halatang natigilan si Devlin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1308, ang paglaho ng Knox Ridge. Sino ang nagsabi nito sa iyo? Nagmamadaling pumasok si Devlin sa silid, at isinara ang pinto sa likuran niya. Pinalis niya ang nyebe sa kanyang katawan, at nag-aalalang nagtanong, maaasahan ba ang impormasyong ito? Nawala na ang pagkabalisa at pagkabalisa na unang bumabagabag sa puso ni Devlin. Napalitan ng kuryosidad, at pagkamangha. Malamang, totoo iyan. Hinubad ni Lola Zaihua ang kanyang balabal, pinagpag ang nyebe, at saka umupo sa sofa, nagsalin ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang lamig ng panahon ay lalong nagparamdam sa kanila, mga taong mula sa timog, ng matinding pagkailang. Nakakapangilabot ang lamig ng northern border. Kadalasang umaabot sa -40 o -50 degrees ang temperatura. Sino ang nagsabi nito sa iyo? Nagmadaling lumapit si Devlin, kinuha ang mainit na tsaa, at humigop ng bahagya. Hindi na siya makapaghintay, wala siyang pakialam sa init, at sabik na nagtanong, sabihin mo sa akin. Noong nagdiwang ng kaarawan si Zaid Radcliffe, naroon si Devlin. Gayunpaman, hindi siya sumipot sa hapagkainan. Sa halip, tahimik siyang nagtago sa likod ng mga eksena, nagmamasid. Sa katunayan, bago pa man bumalik ang alaala ni Julius Reed, si Devlin ay nagkukubli na sa loob ng pamilya Radcliffe. Ang buong pamilya Radcliffe ay itinayo malapit sa Thunder Peak Hall. Gumamit sila ng mga clone upang bumuo ng mga pangalawang pamilya sa Gonzales City. At ang taong tunay na kumokontrol sa kanilang kapalaran ay si Devlin. Saka lamang umalis si Devlin ng palihim na ibinalik ng isang tao ang singsing ng hari ng dragon at nagising ang mga alaala ni Julius Reed. Hanggang ngayon, iniisip niya na mali ang desisyon niya. Ang pagpayag na mabawi ng maaga ng Santo Lord ang kanyang alaala ay tiyak na isang pagkakamali. Sa katunayan, ito nga ang nangyari. Sa loob ng wala pang 1 taon, ang Santo Lord ay lumakas ng husto kaya't nagsimula silang matakot sa kanya. Ang Thunder Peak Hall ay dating nasa ilalim ng ugat ng Imperial, kahit na ako ay mula sa Bid Pulse, sa loob ng mahabang panahon, tinutulungan ko ang ugat ng Imperial, hinawakan ni Granny Zaihua ang mainit na tsaa gamit ang 2 kamay, marahang hinihipan ito. Ang mainit na pakiramdam ay nagbigay sa kanya ng lubos na kaganhawahan. Naiintindihan ko, kahit taga Silong Pulse ako, hindi ba't nagtrabaho rin ako para sa Bid Pulse mo? Mahinang single ni Devlin, nakasando sa sofa at pinag-cross ang kanyang mga binti. Kung hindi mo nabanggit, muntik ko nang makalimutan na kabilang ka sa Silong Pulse, nagulat at tinukso si Granny Zaihua, isang alipin para sa 3 Panginoon. Nang marinig ito, hindi nagalit si Devlin kundi nagpatuloy sa pagtatanong, pag-usapan natin ang nangyari ngayon lang. Noong nasa larangan ako ng imperialismo, may ilan akong kakilala, at maganda ang aming personal na relasyon. Ngayon lang, habang nagkikita kami, palihim siyang nagpadala ng mensahe, sinasabing hindi niya sinasadyang narinig ang bagay na ito sa bulwagan ng imperial, kinuha ni Granny Zaihua ang kanyang telepono, inilapag ito sa mesa papunta kay Devlin. At mabilis na umupo si Devlin, kinuha ang telepono at maingat itong binasa. Kung totoo ito, tiyak na may traidor sa 7 ugat. Matapos basahin ang mensahe ng ilang beses, marahang tinapik niya ang kanyang ulo, puno ng pagdududa, sino kaya ito? Noong mga panahong iyon, si Julius Reed, na hindi na bumalik ang kanyang alaala, ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. At ang paglalagay sa kanya sa Gonzales City ay may 2 layunin. Ang isa ay ang hayaan siyang matuklasan ang mga sikreto ng Divine Dragon Tripod sa pamamagitan ng kanyang subconscious. Ang isa pa ay para tingnan kung kaya niyang magpakamatay. Gaya ng sinabi ni Eleanor Wood, kahit na nawala ang alaala ng Santo Lord,
hindi nila siya mapapatay sa anumang paraan sa bundok na may manyeb. Sa huli, kinailangan nilang gamitin ang pamamaraang ito. Noong malaking selebrasyon ng kaarawan ni Zaid Radcliffe, si Julius Reed nga ay may hawak na sopas ng manok bilang pagbati. Ang palayok na ito ng sopas ng manok ang nagpasiklab ng galit sa puso ng Santo Panginoon. At may isang taong sinamantala ang pagkakataong ito para ilagay ang binagong singsing ng hari ng dragon na ibinigay ng Silang Pulse sa kamay ni Julius Reed. Nagdulot ito ng ilang maling alaala na lumitaw sa kanyang isipan. Kung nalasan ang sopas ng manok, tiyak na mamamatay si Zaid Radcliffe. Marami sa pamilya Radcliffe ay mga clone at hindi alam ang mga sikreto ng pitong ugat, kahit ang usapin ng pagiging manugang ni Julius Reed ay pagsunod lamang sa kaayusan ni Devlin na magpanggap bilang Yaren Radcliffe. Sa madaling salita, hindi alam ng mga kagamitan ng pamilya Radcliffe na ang mga ito ay mga kagamitan lamang. Kung mamamatay si Zaid Radcliffe, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa Gonzales City. Pagkatapos, sa ilalim ng pressure, hindi maiiwasang ay pakulong ng mga lokal na awtoridad ang Santo Lord sa mga kasong pagpatay. Ang pagpatay ay maaaring magresulta sa parusang kamatayan, ngunit mas malamang na humantong ito sa habang buhay na pagkabilanggo. May sarili ring kaayusan ang China, at mahirap para sa mga tagalabas na makialam. Kung lalabagan ng pitong mga ugat ang mga patakaran, tiyak na kikilos ang mga nakatagong higanti. Hindi direktang naipagpalit ng pagkamatay ni Zaid Radcliffe ang kaligtasan ng Sage. Habang buhay na pagkakabilanggo, ang Sage ay nabubuhay magpakailanman. Gayunpaman, limitado ang haba ng buhay ng mga nasa labas. Posible na sa oras na makalaya ang Sage mula sa bilangguan, malamang ay namatay na sila sa katandaan. Sa oras na iyon, maaaring naibalik na ang alaala ng Sage. Talagang may tagaloob, tinapos ni Lola Zaihua ang isang tasa ng tsaa at nagsalin pa para sa kanyang sarili. Sino kaya ang taong nasa loob? Pinag-cross ni Devlin ang kanyang mga binti at paulit-ulit na binasa ang text message. Mabuti na lang at hindi ininom ni Zaid Radcliffe ang mangkok na iyon ng sopas ng manok. Mabuti na lang at walang pakundangang nagsalita si Otis Radcliffe. Mabuti na lang at natamba ni Kyle Radcliffe ang mangkok ng pansit. Noong mga panahong iyon, tanging ang Bid Pulse at ang Royal Pulse lamang ang nakakaalam tungkol dito. Matagal nang pinipigilan ng Bid Pulse ang mga sundalo nito, malamang na ang Royal Pulse ang makakaalam, sabi ni Granny Zaihua. Habang nakatitig sa kanyang mga kulubot na kamay, may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Bilang na ang mga araw natin dahil nawawala na ang life extension pill, kahit ang pag-inom ng dugo ng anak natin ay hindi na gaanong epektibo, sabi niya, sabay balik sa pag-inom ng tsaa sa mesa, puno ng lungkot ang tono. Masyadong misteryoso ang Royal Pulse, hindi lang para sa iyo, kahit ang bid ay hindi pa nakakita ng Royal Pulse vein holder. Tumayo si Devlin at walang tigil na naglakad, malaking posibilidad na ang Royal Pulse ang may gawa nito. Titingnan ko kung sino pa ang maaaring nakatagpo ng mangkok ng sopas ng manok noon. Hindi mo na kailangang tingnan, umiling si Lola Zaihua, at biglang tumawa, malamang hindi mo mahulaan kung sino siya. Mabilis na lumapit si Devlin kay Lola Zaihua, at nagtanong ng may pag-aalala, ano pa ang alam mo? Maraming tao sa pamilya Radcliffe ang mga clone na inilagay natin, pero marami rin ang hindi. Naniningkit ang mga mata ni Lola Zaihua. Medyo walang magawa, nawala na ang Knox Ridge. Kailan nangyari ito? Nahilo si Devlin at muntik ng matamba. 4 na taon na ang nakalilipas, noong gabi ng labanan sa Snow Mountain, nawala ang Knox Ridge, sabi ni Granny Zaihua. Habang nakaupo sa sopa at pinagtatawanan ang sarili, hindi inaasahan, di ba? May nagpalitan ng langit sa ilalim ng ilong mo. Ang mga bagay sa Gonzales City ay palaging inaayos ni Devlin. Imposible. Noon pa man ay nariyan na ang Knox Ridge. Umungol si Devlin na parang leon, habang nakatitig kay Lola Zaihua. Buhay at maayos ang shrew na iyon hanggang ngayon. Knox Ridge. Ang ina ni Kela Radcliffe sa tawag na yan. Pati na rin ang taong kasama ni Julius Reed araw at gabi. Imposible. Nasuri ko na ang bawat individual sa pamilya Radcliffe, walang naging problema. Sabi niya, hawak ang ulo, hindi matanggap ang katotohanan ito. Noong gabi ng labanan sa Snow Mountain, panandaliang nawala si Knox Ridge. Nagkataon naman, 3 araw na ang nakalilipas,
Muling nawala si Knoxridge, ngunit nang matagpuan, siya ay nagka-amnesia. Mahinang nagsalita si Lola Zaihua, "Nalinlang tayo." Sus Mariosep, maingay na pinagngalit ni Devlin ang kanyang mga ngipin. Kasabay nito, sa isang lugar, sa isang palasyong may marangyang disenyo. Biglang nagbago ang kilos ni Knoxridge, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang hindi maikakailang awtoridad. Umakyat siya sa hagdan, at ang mga katulong sa magkabilang gilid ay lumuhad. Maligayang pagdating, Empress. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang boses sa bulwagan. Hiwa, biglang hinubad ni Knoxridge, ang maskara sa kanyang mukha, at inilantad ang isang napakagandang mukha sa ilalim. Nakasuot siya ng korona at isang balabal na gawa sa phoenix. Nagliliyab na pulang labi, isang tunay na kagandahan ng yelo. Nabalitaan ko, may taga-Sushan ba na naghanap ng gulo sa sage? Bahagyang gumalaw ang mapupulang labi ng babae, malamig na nagtanong. Oo naman, mahinahong sagot ng isang babaeng opisyal. Ipasa mo ang aking atas, utusan ang pinuno ng sekta ng Shushan na mamatay bilang paghingi ng tawad. Mabangis na inihagis ng babae ang kanyang kapa sa likuran niya at malamig na sinabi, 4 na taon akong nagtimpi. Isabela mainit, ikaw na hamak, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1309, Pagbaba sa Bundok Shu. Kamahalan, bakit hindi ninyo direktang iutos ang pagbitay kay Isabella Worm? Nagsalita ang dalaga, na nakasuot ng gininto ang seda, bilang nangungunang vein sa 7 veins, maging si Pendleton, ang Alliance Hierarch, ay kailangang magbigay ng 3 bahagi sa amin. Bagamat malakas si Bid Pulse, kung uutusan ninyo si Isabella na magpakamatay, dapat siyang sumunod. Madali lang patayin si Isabella. Pero ang hayaan siyang mamatay, hindi ba't parang pagpapakawala lang yan sa kawawang ito ng napakadali? Ang gusto ko ay makita ng malinaw ng banal na guro si Isabella Worm, at malaman kung anong klaseng kawawa talaga siya. Putok, mabangis na hinampas ng babae ang kanyang kamao sa armrest ng Dragon Throne, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang iyong marangal na sarili, na nagbabalat kayo bilang isang tuso, naninirahan ng maraming taon sa lungsod ng Gonzales, sulit ba? Nagsalita ng may sama ng loob ang katulong, lahat ng lalaki sa mundong ito, wala ni isang magandang bagay sa kanila. Sulit naman. Alam ko naman na mainit pa rin ang loob ng banal na guro kay Isabella, ang hamak na iyon. Nakakatuwa na sa loob ng 3 taon na ito, kahit anong paraan ko pa siya paalisin, hindi ko pa rin mapapaalis ang banal na guro. Mukhang gusto niya talaga ang babaeng nagngangalang Kella Radcliffe. Ang babae, na nakasuot ng phoenix robe at may korona, ay bahagyang itinaas ang sulok ng kanyang bibig ng may pagmamalaki, kung alam ba ni Isabella, magagalit ba siya? Bilang pinakamataas na pinuno ng 7 mga ugat, na kumokontrol sa pinakamataas na kapangyarihan. Kaya kung palikay ng mga maskara ang gabi, kaya kung papasokan si Kyler Reed sa North Sea. Kaya kung itago ng mga natalong ugat ang Divine Dragon Tripod sa Swimming City, kaya kung impluwensyahan ang pagpili ng mga vein holders para sa Silang Pulse, hindi ba't ang Bid Pulse ay para sa Thunder Peak Hall? Pagkasabi nito, bahagyang nakakuyom ang kanyang maputi at magandang kanang kamay. Ngunit ang tanging bagay na hindi ko magagawa ay ang mapaibig ako ng banal na guro. Yumuko ang babae, may bakas ng lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. Kamahalan, walang mabuting tao. Ulit ng dalaga. Pagod na ako, pwede ka nang umalis. Tumayo ang babae mula sa trono ng dragon, dahan-daang lumingon, at tahimik na tumingin sa walang laman na hawakan ng espada na nakasabit sa dingding. Sa hawakan ng espada, 2 phoenix ang inukit. Ang orihinal na nakalagay doon ay ang Great Joe Stormy Night Sword. Dakilang gabi ng mabagyo ni Joe, na orihinal na pinangalan ng Phoenix Tower Dragon Pavilion. Ang kayamanan ng imperyo. Sa buhay na ito, huwag mong ipagkanulo ang kanyang pag-ibig. Wika ng babae, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kuwait, Bundok Shu, palasyo ng Siyam na Bituin. Bilang isang sekta na may 1000 taong gulang, ang arkitektura ng Bundok Shu ay marangya. Ang bundok na kinatatayuan nito ay umaabot hanggang sa mga ulap. Lalo na ang 9-star palace, na nakatayo sa ibabaw ng mga ulap. Parang sa immortal na kaharian. Sa loob ng palasyo,
12-dosenang tao ang nakatayo. Ang pinuno, nakasuot ng berdeng balabal, at may hawak na pinong bakal na mahabang espada sa kanyang likod. Ang North Sea ay may katapangan, nangangahas na saktan ang 3 elder ng aking Shu Mountain sa Dragon Slaying Bay. Ang lalaking nakasuot ng berdeng roba, na halata ang galit sa kanyang mukha, ay itinuro ang isang larawan sa gitna ng 9-star palace, at malakas na sinabi, kung alam ng ninuno, malamang ay pagtatawanan niya ang ating kawalang kakayahan. Pinuno ng sekta, handa akong lumaban. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumabas mula sa karamihan at walang pakialam na nagsalita, napakapang-api ng North Sea, hindi man lang iniiwan ang katawan ni Nerniero. Isa itong insulto sa ating bundoksyo na walang makakatayo. Bababa ako agad ng bundok, kukunin ang ulo ng asawa ng North Sea, para aliwin ang espiritu ng ating 3 nakatatanda. Sa loob ng 3 araw, ito na ang araw na madadaanan ng mga ninuno ng ating bundoksyo ang kanilang hadlang. Sa pagkakataong ito, ang ambisyon ng ating mga ninuno ay maabot ang tuktok ng listahan ng langit. Ngunit sa kasamaang palad, sa oras na ito, nangyari ang ganitong insidente. Medyo nag-aalala ako sa kalooban ng ating mga ninuno. Mukhang nag-aalala ang lalaking nakasuot ng berdeng damit, ang ating sekta na 1,000 taong gulang na, ay napapahiya dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa 2 elder. Hindi pa nangyari ang ganitong kahiya-hiyang pangyayari sa kasaysayan ng bundoksyo. Ang kahihiyan ng dugo ay dapat hugasan ng sariwang dugo. Same time na nagsalita ang matanda na may puting buhok, hayaan mong kunin ko ang ulo ng magnanakaw, upang ipaghiganti ang ating nakaraang kahihiyan. Johan Yero, Noel Yero. Pagkatapos magsalita ng lalaking nakaberdeng roba, 2 lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa karamihan. Sundan ninyong 2 si Norbert Yero pababa ng bundok, dapat ninyong putulin ang ulo ng magnanakaw. Kung hindi, kapag nalagpasan ng ating ninuno ang harang, hindi natin matiis ang kanyang puot. Pinagsabihan niya. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at tumingin sa larawan sa gitna ng 9-star palace. Sa ipinintang larawan, isang lalaking nakaputi ang may hawak na mahabang espada, nakaturo sa langit. Ito ang unang nagtatag na pinuno ng sekta ng bundoksyo, ang mandirigma. Pinuno ng sekta, may helikopter sa di kalayuan, patungo sa 9-star palace. Bigla, sa labas ng pinto, isang disipulo sa bundoksyo ang sumugod papasok sa bulwagan, nakaluhod sa isang tuhod. Sa helikopter, may mga kakaibang marka. Sabi ng matandang namamahala sa pagbabantay sa tarangkahan ng bundok, tila ito ang insignia ni Pendleton. Pendleton. Marami ang nagulat nang marinig ang pangalang ito. Bakit naman pupunta si Pendleton sa ating bundoksyo? Palagi naman tayong sumusunod sa sarili nating landas, at hindi tayo nakikipag-ugnayan sa loob ng daan-daang taon. Isang elder sa bundoksyo ang mukhang naguguluhan. Maging ang pinuno ng sekta na nakasuot ng berdeng roba ay labis na nagulat. Sigurado ka bang eroplano iyon ni Pendleton? Nagtanong ulit siya. Si Pendleton, na inatas ang patalsikan ang 10,000 Mountain Alliance. Bago nawala ang banal na guro, walang nang ahas na makipag-ugnayan kay Pendleton. Kung matuklasan ito ni DeMarco Mount, mangangahulugan ito ng pagkalipol. Ngunit ang pagkakaroon ng organisasyong ito ay alam ng lahat. Nang biglang nawala ang banal na guro at nalugmok sa kaguluhan si DeMarco Mount ay saka lamang muling lumitaw si Pendleton sa harap ng mundo. At ngayon, isang eroplano ng Pendleton ang lumalapag sa Gonzales City. Ano kaya ang laman ng kanilang upo? Tara na, lumabas tayo at tingnan natin. Ikinumpas ng pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales ang kanyang kamay, inakay ang mga elder papasok sa 9-star hall, at naglakad papasok sa maluwang na patio. Pagkalipas ng 3 minuto, dahan-daang bumaba ang isang helikopter sa loob ng bakuran. Sa eroplano, naroon ang mga simbolo ng isang dragon at isang phoenix, mga simbolo na hindi pa nakikita ng marami noon. Di nagtagal, tumigil sa pag-ikot ang mga blade ng rotor. Bumukas ang pinto ng eroplano at lumabas ang isang babae. Nakasuot siya ng roba, at nakasuot din siya ng itim na korona. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang gintong balumbon. Maaari ko bang itanong kung ikaw ay? Humakbang ng 2 hakbang ang pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales na si Ellison Yero at nagtanong, mula sa Pendleton. May-ari ng ugat, malamig na tiningnan siya ng ginang,
at nagtanong, nasaan ang pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales? Ako siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Ellison Hierro. Labis siyang nadismaya sa mapangahas na kilos ng babae. Ang Gonzales City ay isang matatag na sekta, kahit si Pendleton ay walang karapatang magsalita sa ganoong tono. Hindi pa kasama rito, si Ellison Hierro ang iginagalang na pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales. Hindi niya kailangang maging magalang sa isang sugo mula sa Pendleton. Ikaw ang pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales. Pinaikit ng babae ang kanyang mga mata, sinuri si Ellison Hierro, at tumango, sige, narito ang isang utos mula sa emperador, dapat mong sundin ito ayon sa script. Kasabay noon ay marahang itinapon niya ito. Bigla. Mabilis itong nasalo ni Ellison Hierro at iniladlad ang balumbon. Pagkabasa niya ng text, biglang nagbago ang mukha niya. Inuutusan mo ba akong magpakamatay bilang paghingi ng tawad? Bahagyang nanginig sa galit ang mga kamay ni Ellison Hierro, at tumawa siya ng malakas, alam mo ba kung nasaan ka? Alam ko, tumango ang ginang. At alam mo ba na ako si Ellison Hierro, ang pinuno ng sekta ng lungsod ng Gonzales? Nagtanong ulit si Ellison Hierro. Alam ko. Itinaas ng ginang ang kanyang kamay, itinuro siya, gusto ng vein holder na makuha ang ulo mo. Kung susunod ka, matatapos na ang bagay na ito. Kung hindi, pagsapit ng takip silim ngayon, ang malawak na hukbo ng vein holder ay sasalaki at wawasakin ang Gonzales City. Ikaw, namutla ang mukha ni Ellison Hierro, at lalong bumilis ang paghinga niya. Papatayin kita, whoosh, oy, sus Mariosep. Binunot niya ang longsword mula sa kanyang likuran, akmang tatama na, ngunit pinigilan siya ng mga matatanda ng Gonzales City sa kanyang likuran. Pinuno ng sekta, hindi mo maaaring patayin ang isang sugo mula sa vein holder. Pinahinto ni Norbert Hierro si Ellison Hierro, sabay bulong, pabayaan mo muna siya, at dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo. Lumabas ka. Sa wakas, umungal si Ellison Hierro. Alam niyang maingat si Norbert Hierro sa kanyang mga kilos, tiyak na may dahilan ito. Binigyan ka lang ng emperador ng oras hanggang takip silim. Itinuro ng babaeng opisyal ang langit, sa paglubog ng araw, ang lungsod ng Gonzales ay magiging ganap na kasaysayan. Pagkasabi niyan, tumalikod ang babaeng opisyal at sumakay sa eroplano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1310 ang lihim ni Norbert Hierro. Mayabang. Nakatitig sa unti-unting nawawalang anino ng helikopter sa kalangitan, matagal na nagpumiglas si Ellison Hierro at tanging dalawang salitang ito lamang ang nasabi. Nabuhay siya ng halos 100 taon. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong pagkasakal. Nakakasakal talaga. Ang dakilang pinuno ng sekta ng Kangshan Sect, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ay hinilingang magpakamatay ng may pagmamataas. May limitasyon pa nga sa oras. Kalokohan yun. Norbert Hierro, bakit mo ako pinigilan? Lumingon si Ellison Hierro at hinawakan ang kwelyo ni Norbert Hierro, kung hindi mo ako pinigilan, malamang ay nasaksakan ko na ang babaeng iyon gamit ang aking longsword. Hindi siya nagbibiro. Pinahahalagahan ng sekta ng Kangshan ang reputasyon nito. Ang pinuno ng sekta ng Kangshan Sect ang mas may pananagutan sa sekta. Ang pagtama ng espada na ito ay magiging makatarungan at makatuwiran sana. Walang kwenta ang pagpatay ng isang tao, ang Kangshan Sect ay nakasira na ng napakaraming iba pang mga sekta gamit ang sarili nilang mga kamay. Hindi pa kasama rito ang pagiging isang simpleng sugo lamang. Kuya, mag-usap tayo ng pribado. Mukhang nag-aalala si Norbert Hierro at Bamulong, hindi angkop na gumawa ng eksena. Pumunta tayo sa pangunahing bulwagan. Nag-atubili sandali si Ellison Hierro, pagkatapos ay pilit na isinuot ang kanyang longsword, maghintay ka rito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila medyo natatakot ang matapang at di matalong si Norbert Hierro. Hindi talaga ito makatwiran. Pagdating sa pangunahing bulwagan, umupo si Ellison Hierro sa upuang kahoy ng sect leader at kumuha ng isang tasa ng tsaa. Nag-aalab ang kanyang galit, at halos umusok ang kanyang lalamunan. Napakainit ng tsaa, dahil may maagang pagpupulong, kakagawa lang nito ng mga disipulo ng Kangshan. Tway, pagbagsak, ibinagsak ni Ellison Hierro ang tiko at ang tasa sa lupa, habang marahang kinakagat ang kanyang dila.
Sinunog ako nito hanggang sa mamatay. Hindi mapalagay ang kanyang isipan, at hindi maiiwasan ang pagiging padalos-dalos sa kanyang mga kilos. Magsalita ka. Malakas niyang hinampas ang mesa, hindi pa rin maalis sa isip niya ang kaninang nararamdaman. Kapatid, narinig mo na ba ang tungkol sa Imperial Vein? Naupo si Norbert Yero sa isa pang upuang kahoy, tahimik na nagtatanong. Nabalitaan ko, sa ilalim ng pamumuno ni Pendleton, mayroong 7 veins, at ang Imperial Vein ay isa sa mga iyon. Mahinahong sumanghal si Ellison Yero, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paghamak, kahit na Pendleton pa, ano ang karapatan nila na makipagkompetensya sa aking Kangshan. At ang kanilang nasasakupang 7 veins ay mas hindi kwalipikado. Pagkatapos magsalita, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at mariing sinabi, agad akong gagawa ng isang liham ng hamon at hihilingin kay Pendleton na ipadala ang ulo ng arroganteng sugon na iyon. Kung hindi, huwag mong sisihin si Kangshan sa pagiging bastos. Sa pananaw ni Ellison Yero, anong mga kakayahan ang maaaring taglayin ng isang organisasyon na katulad ng mga daga? Si Pendleton mismo ay hindi kwalipikadong makipagkompetensya sa Kangshan, lalo na sa nasasakupang 7 veins. Hindi mo dapat. Pinunasan ni Norbert Yero ang malamig na pawis sa kanyang noo at dali-daling nagsalita para pigilan ang sarili, dapat maghintay ang bagay na ito hanggang sa lumabas ang matandang ninuno para mag-usap. Paano magiging sulit na abalahin ang walang kwentang Pendleton sa matandang ninuno? Hindi nagustuhan ang ekspresyon ni Ellison Yero, nakababatang kapatid, bakit mo laging pinapataas ang moral ng iba at sinisira ang sarili mong prestihiyo? Kuya, hayaan mong ipaliwanag ko. Kinuyam ni Norbert Yero ang kanyang mga kamao at pinagpapalo ang mga ito sa kanyang mga tuhod. May 7 ugat nga ang Pendleton, totoo iyan. Pero ang hindi mo alam ay napaka-espesyal ng Imperial Vein sa kanila. Noong itinatag ang Pendleton, ang Imperial Vein ay may napakalaking kapangyarihan, kahit ang tinaguriang Alliance Hierarch ng Pendleton ay kinailangang magpasakop sa Imperial Vein. Kinakabahan siyang lumunok, ang boses ay medyo natatakot, kung hindi dahil sa Imperial Vein na piniling lumayo sa mga makamundong gawain mamaya, wala sanang mangyayari para sa Alliance Hierarch. Ngunit sa loob ng daan-daang taon, pinapanatili ng Imperial Vein ang mga tropa nito, at ang lakas nito ay higit na nalampasan ang nakaraan. Ang pag-atake kay Pendleton ay hindi nakakatakot, ngunit ang pag-atake sa Imperial Vein, iyan ay isang tunay na sakuna na paparating. Paano mo nalaman ito? Lumubog ang puso ni Ellison Yero. Hindi niya inaasahan na ang Imperial Vein ay mas malakas kaysa kay Pendleton. Pero ano kaya? Isa ang Kangshan sa mga nangungunang sekta. Bakit sila dapat matakot? Tulad ng alam mo, ang aking mga ninuno ay mula sa pintuan ng langit at lupa. Naalala ni Norbert Yero ang nakaraan, mapait ang kanyang mukha. Oo, narinig ko nang nabanggit mo ang bagay na ito dati. Pero lumipas na ito, at ang pintuan ng langit at lupa ay matagal nang naging kasaysayan. Ngayon, ang bundok Shu ay ang iyong tahanan, pangaliw ni Ellison Yero, na sinasabing, naaalala ko, 300 taon na ang nakalilipas, hindi ba? Binigyan ka ng bundok Shu ng apelyidong Yero, at ikaw na ngayon ang pangalawang elder sa loob ng sekta, na may kilalang pagkakakilanlan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Pintuan ng langit at lupa. Noong mga unang taon, isa itong nangungunang sekta. Ang kasaysayan ng pagmamana nito ay mas mahaba kaysa sa bundok Shu. Ngunit mahigit 300 taon na ang nakalilipas, sa di malamang dahilan, ito ay naglaho sa isang iglap. Nang mga oras na iyon, nagdulot ito ng matinding sensasyon. Sa huli, natapos ito ng hindi nalutas. Nagiging isang misteryo na ilang siglo na ang tanda. Alam mo ba kung bakit nabura ang pintuan ng langit at lupa noon? Tumingin ng diretso si Norbert Yero sa mga mata ni Ellison Yero, bahagyang namumula. Minsan ay tinanong kita tungkol sa bagay na ito. Pero sabi mo namatay ang ating mga ninuno na may sikreto, nang walang kaalam-alam, mausisang sabi ni Ellison Yero, may iba pa kaya rito. Siyempre naman, ngumiti ng mapait si Norbert Yero. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya ay nawalan na siya ng lakas sa katawan. Ang ninuno ko noon ay isang tagapagtanggol na elder ng Gate of Heaven and Earth. Noong umuunlad ang sekta, ang bundok Shu ay palaging nasusupal. Totoo nga iyan. Bilang pinuno ng sekta ng bundok Shu,
hindi umiwas si Ellison Yero sa pag-amin. Ang pintuan ng langit at lupa ay tunay na makapangyarihan. 1,000 taong mana, kasama ang hindi mabilang na mga eksperto. Noon, iniisip ng Bundokshu na maging kapantay ng Gate of Heaven and Earth, ngunit ang totoo, hindi sapat ang lakas nito. Kasama ang mga walang kapantay na ninuno ng Bundokshu, na nakaharap sa mga nangungunang eksperto ng Gate of Heaven and Earth, wala rin silang kakayahan. Mahigit 400 taon na ang nakalilipas, isang elder ng Gate of Heaven and Earth ang hindi sinasadyang nakasakit ng damdamin sa isang batang babae, bahagyang itinaas ni Norbert Yero ang kanyang kamay habang itinuturo, napakalaki lang, isang batang mga 6 o 7 taong gulang. Tapos, isa lang siyang batang babae, anak ng kaninong mayamang pamilya siya. Lalong nalito si Ellison Yero habang nakikinig. Hindi ba tungkol ito sa maharlikang lahi? Bakit unang pag-uusapan ang pintuan ng langit at lupa, saka ang isang batang babae? Ang batang babaeng iyon, ay anak ng vein holder ng maharlikang lahi noong panahong iyon, mahinahong sabi ni Norbert Yero, alam mo na ang kahihinatnan. Direktang nagpadala ang maharlikang lahi ng isang malaking hukbo upang pilitin ang mga miyembro ng nakatatandang antas ng Gate of Heaven and Earth na magpakamatay. Ang mga walang kapantay na ekspertong iyon ay napilitang tumakas patungo sa Boulevard Mountain para sa kanlungan. Ang mga natira, lahat ay namatay. At ikaw, gulat na sabi ni Ellison Yero, ang ninuno mo. Ang ginawa ng aking ninuno, sasabihin ko sa iyo sa hinaharap, tumayo si Norbert Yero, bumantong hininga, pinuno ng sekta, ang maharlikang lahi ay talagang parang salot, mabuti pang huwag itong pukawin. Talaga bang winasak ng maharlikang lahi ang pintuan ng langit at lupa? Hindi makapaniwala si Ellison Yero. Isang engranding nangungunang sekta, na may maraming mahuhusay na eksperto sa loob. Ang kanang hari pa lang, ano kaya ang mga kakayahan nila? Talagang totoo, walang magawang lumapit si Norbert Yero kay Ellison Yero, kapatid, sana'y pag-isipan mong mabuti. Kasabay nito ay tumalikod na siya at lumabas ng bulwagan. Naiwan si Ellison Yero na mag-isa, nakaupo sa upuang kahoy, tulala. Tarangkahan ng langit at lupa, maharlikang lahi. Seryoso ang ekspresyon ni Ellison Yero, hindi siya naniniwala na ang tarangkahan ng langit at lupa ay winasak ng maharlikang lahi. Ngunit ang karanasan ni Norbert Yero ay talagang totoo. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Putok, sinuntok niya ang upuan, saka siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkaalis ng bulwagan, hindi sumama si Norbert Yero sa mga matatanda ng Bundokshu. Naglakad siya sa isang makitid na daan at bumalik sa sarili niyang silid. Hinailan niya ang kumot at kinuha ang isang longsword. Ang matalas na mahabang espada. May mga bakas ng matagal nang natuyo na dugo sa espada. Noon, kung paano nakaligtas ang ninuno ni Norbert Yero ay dahil mismo sa longsword na ito. Ngayon, 300 taon na ang lumipas. Ang siklo ng makalangit na daw. Tunog ng paglaslas, binunot ni Norbert Yero ang espada, isang matatag na tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, ibinaon niya ang longsword at umupo nang nakakros ang mga paa sa lupa. Naghahanda para maligo at magpalit ng damit.